Isang 9 gulang na batang babae na natutulog ay biglang nagising, nataranta nang bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang mga nakaraang buhay ng buo at malinaw. Naalala niya na dumaan siya sa maraming iba't ibang katauhan sa mga nakaraang buhay, bilang lalaki at babae, kabilang ang isang mananayaw ng flamenco sa Espanya, isang kargador, isang artista sa sirko, isang ina sa Japan na nabuhay sa gitna ng digmaan, isang lalaking Arabo, isang general na lumaban sa digmaan, at marami pang iba. Sa buhay na ito, kailangan niyang lumaki sa isang mahirap na pamilya, kung saan ang ama ay nalulong sa sugal at alak, na naging dahilan upang iwan sila ng ina. Mahinahon na sinabi ng batang babae, mahirap itong buhay na ito. Ito ang ika-19 na buhay ni Ban Jae-yoon. Dahil sa karanasan bilang mananayaw ng flamenco sa Espanya, ipinakita ni Jae-yoon ang kanyang talento sa isang palabas sa telebisyon na naging dahilan upang sumikat siya bilang pireyna ng sayaw. Nagpakita rin siya ng kakayahang magbasa ng iba't ibang wika at malalim na kaalaman sa kasaysayan at heograpiya mula Korea hanggang Japan. Tinawag siyang batang prodigy ng Korea at binansagang dalagang maraming talento. Ngunit lahat ng kinita niya sa mga palabas ay napunta sa bulsa ng kanyang masamang ama na ginastos ito sa mga kasino. Bukod pa rito, sa ika-19 na buhay na ito, mayroon siyang walang kwentang kuya na laging nagnanakaw ng kanyang pera. Mahinahon na tinanggap ni Jae-yoon ang kanyang kapalaran, sinasabi sa sarili na kung nakayanan niya ang digmaan sa nakaraan, kaya rin niya ito. Dahil naubos ang kanyang pera ng kanyang ama at kuya, hinanap ni Jae-yoon ang dating apo sa kanyang ika-17 buhay upang humingi ng tulong. Sa ika-17 buhay, si Jae-yoon ay isang batang artista sa sirko na nagpalaki mag-isa sa kanyang apo. Sa kasamaang palad, nagkasakit siya ng malubha at bago mamatay, nangako siya sa apo na kung siya'y magkatawang muli, hahanapin niya ito. Ngayon, ang dating apong iyon ay naging matanda na at may-ari ng isang kainan. Sa pagpunta sa kainan, binigyan ni Jae-yoon ang may-ari ng papel na nagsasabing, "Yunjo, ako ang iyong tiyuhin na si Jungho." Nagulat ang may-ari, tinanong kung sino siya. Itinuro ni Jae-yoon ang telebisyon, ipinakilala ang sarili bilang idalagang maraming talento sa palabas. Sinabi niyang siya ang muling pagkakatawang tao ni Jungho at tumpak na inilarawan ang mga alaala ng kanilang pagkabata na lalong ikinagulat ng may-ari. Tinanong ng may-ari kung alam niya ang pangalan ng kanyang ama. Sinubukan ni Jae-yoon na magbigay ng pangalan, ngunit mali ito. Gayunpaman, iginiit niya na siya si Jungho na nag-alaga sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang at isinuko ang pag-aasawa para buhayin siya. Nabigla ang may-ari dahil tama ang lahat ng sinabi ni Jae-yoon, maging ang kanyang paraan ng pagsasalita at kilos ay kamukha ng isikan niyang yumaong tiyuhin. Pagkatapos, mahinahon na humiram si Jae-yoon ng 100,000 won sa may-ari, nangakong babayaran niya ito ng doble. Nang tanungin kung para saan ang pera, sinabi ni Jae-yoon na sa buhay na ito, kailangan niyang hanapin ang isang mahalagang tao ang lalaking nakilala niya sa kanyang ika-18 buhay, kung saan siya ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Sa ilalim ng pangalang Juwon, habang nagpipinta si Juwon, isang batang lalaki ang tumakbo at natumba ang kanyang pintura. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, malakas na nagtanong ang bata, "Kuya, robot ka ba?" Bago mabilis na sumakay sa isang mamahaling kotse at umalis. Kalaunan, dinala ng ina si Juwon upang bisitahin ang isang kaibigan ng ina, at habang naglalakad sa bahay, nakita ni Juwon ang batang tumumba sa kanyang pintura. Nang itinaas ni Juwon ang kamay upang tulungan ang bata na makalabas sa pool, hinila siya nito patungo sa tubig. Pagkatapos, umiti ang bata at tumakbo palayo. Sa sandaling iyon, naakit si Juwon sa malamig at misteryosong aura ng bata. Ang batang ito ay si Seo-ha, ang nag-iisang anak ng isang mayamang pamilya. Sa harap ni Juwon, ipinakita ni Seo-ha ang pagiging mayabang at mapagmalaki, ngunit sa huli, napasuko rin siya sa kapanahunan at karunungan ni Juwon. Mahinahon na bumulong si Juwon kay Seo-ha, "Hindi ito ang unang buhay ko." Nagtanong si Seo-ha, "Nabuwal ka ba ng sumpa ng mangkukulam?" Tumawa si Juwon at sinabi, "Bakit ka ba ang cute?" Bago umalis, sinabi ni Juwon kay Seo-ha, "Sa loob ng 100 taon, ngayon lang ulit ako naging ganito kasaya." Mula noon, madalas na dinala ng ina si Juwon at ang kanyang kapatid sa bahay ni Seo-ha, kaya lalong naging malapit ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, nagkasakit ng malubha ang ina ni Seo-ha at madalas nasa ospital. Pinakalmahan ni Juwon si Seo-ha at sinabi, "Kapag malungkot ka, tawagan mo lang ako, yayakapin kita." Nang tanungin ni Seo-ha, "Gusto mo ba ako?" Bumulong si Juwon, "Sasagutin ko yan sa mismong kaarawan mo." Pagkatapos, naglaro sila ng masaya sa pool. Subalit namatay ang ina ni Seo-ha dahil sa sakit. Dinala ni Juwon ng haplos at suporta si Seo-ha upang malampasan ang sakit. Sa kaarawan ni Seo-ha, dinala sila ng driver sa amusement park. Binigyan ni Juwon si Seo-ha ng isang treasure box bilang regalo, ngunit itinago ang susi at sinabi, "Kung magpapakabait ka ngayon, ituturo ko sa iyo kung saan ko itinago ang susi." Habang nasa daan ang kotse na sinasakyan nila, biglang may dumaluhong na truck na tumama ng malakas, dahilan upang gumulong ang kotse ng maraming beses. Sa loob ng kotse, ginamit ni Juwon ang kanyang katawan upang protektahan si Seo-ha. Nang magkamalay, sinubukang sabihin ni Juwon ang isang bagay kay Seo-ha, ngunit hindi ito narinig ni Seo-ha dahil sa malubhang pinsala sa tenga mula sa aksidente. Pagkatapos, bumagsak si Juwon sa katawan ni Seo-ha.
Umiiyak na yakap-yakap ni Seoha ang unti-unting lumalamig na katawan ni Juwon. Kalaunan, muling isinilang si Juwon bilang si Jaeyoon. Sinabi ni Jaeyoon sa may-ari ng kainan, iniwan ko si Seoha nang hindi natutupad ang pangako ko. Sa buhay na ito, kailangan ko siyang hanapin para malaman kung buhay pa siya o patay na. Pero ngayon, ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya at lahat ng kinita ko ay kinuha ng iba. Wala na akong ibang paraan kaya nandito ako. Alam ko na mabuti kang tao. Nakita mo na rin siguro sa DE na marami akong talento, kaya kung pahihiramin mo ako ng pera, babayaran ko ito ng maraming beses. Tumawa ng malakas ang may-ari ng kainan at sinabi, sige, pahihiramin kita ng pera. Hanapin mo na ang lalaking si Seoha. Masayang naglakad si Jaeyoon, pagkatapos ay lumingon sa may-ari ng kainan at sinabi, Yunjo, napagod na ako, mula ngayon, magkasama na tayong dalawa. Naluha ang may-ari at nagsimulang maniwala sa mga sinabi ni Jaeyoon. Sumakay si Jaeyoon sa bus, pagkatapos ay taxi, patungo sa mansyon ng pamilya ni Seoha. Pagdating doon, lumusot si Jaeyoon sa bakod, umakyat sa puno, at sumilip sa bintana, nalaman niyang buhay pa si Seoha, ngayon ay isang matangkad at gwapong high school student. Matapos mamatay ang ina ni Seoha, madalas dalhin ng ama ang direktor na si Kang sa bahay, na nagdulot ng galit kay Seoha. Araw-araw, palihim na sinusundan ni Jaeyoon si Seoha upang obserbahan ang kanyang mga gawain. Ngayon, si Jaeyoon ay naninirahan kasama ang dating apo na si Yunjo mula sa kanyang ika-17 buhay. Isang araw, pumunta si Jaeyoon sa mansyon ni Seoha, ngunit wala na ang binata. Paglipas ng 8 taon, nagtapos si Jaeyoon ng high school nang may mataas na karangalan, kalaunan ay nakamit ang kanyang doktorado. Araw-araw, hinintay niya ang balita tungkol kay Seoha, at nalaman niyang nagtatrabaho ito sa sangay ng kumpanya ng sasakyan ng pamilya nila, ang Mi Group, sa Germany. Nag-apply si Jaeyoon sa Mi Group, at sa kanyang karanasan mula sa maraming buhay, mabilis niyang kinontrol ang kanyang buhay. Ang kanyang talino at karisma ay hinangaan ng marami. Bagamat maraming kumpanya ang gustong kunin siya, pinili ni Jaeyoon ang Mi Group upang mapalapit kay Seoha. Naging mataas na empleyado siya, ngunit hindi pa rin bumalik si Seoha. Kaya nagpasya siyang makipag-usap sa kanyang boss at humiling na ilipat sa sangay sa Germany. Nagulat ang boss at nag-isip, siguro sa nakaraang buhay, hari o reyna ang babaeng ito kaya nawawalan ako ng kontrol. Habang nasa Mi Group, patuloy na kinukumbinsi si Jaeyoon ng direktor mula sa kalabang kumpanya na si Jae-hook na lumipat, ngunit tumanggi siya, sinabing, ang hinintay ko ay wala sa kumpanya ninyo. Habang naglalakad si Jaeyoon, narinig niyang binanggit ang pangalan ni Seoha sa isang tawag sa telepono. Nalaman niyang bumalik na si Seoha sa bansa, ngunit hindi sa kumpanya ng sasakyan, kundi sa isang hotel ng Mi Group. Agad na pumunta si Jaeyoon sa may hotel upang hanapin ang lalaking hinintay mula sa nakaraang buhay. Sa pagpasok sa lobby, habang tinitingnan ang aquarium, nagkatinginan sila ni Seoha. Tiningnan siya nito ng malamig bago umalis. Hinabol ni Jaeyoon si Seoha hanggang sa pool, binati siya, at mahinhin siyang sinagot ni Seoha na parang estranghero bago umalis. Sinuri ni Seoha ang hotel na itinayo ng kanyang ina, na ngayon ay sira-sira na at pinamamahalaan ng direktor na si Kang. Itinuro ni Seoha ang larawan ni Kang, determinado na alisin ito. Pagkatapos, nakipagkita si Seoha sa kanyang ama, ang chairman ng Mi Group. Dahil sa nakaraang aksidente, mahina na ang pandinig ni Seoha at kailangang gumamit ng hearing aid. Sinabi ni Seoha sa ama, gusto ko nang buhayin muli ang hotel ng ina. Narinig ng ama ang mga salita ng anak. Galit na galit ang ama, pagkatapos ay sinimula ni na Seoha at ng kanyang sekretarya na si Ha ang pag-recruit ng bagong empleyado para sa hotel. Nabigla sila nang makita ang resume ni Ban Jaeyoon, isang 24 anyos na may doktorado sa Mechanical Engineering at bihasa sa Ingles, Sino, Hapons, at Arabe. Nagtaka si Seoha kung bakit isang ganitong talino ang mag-a-apply sa kanyang hotel, kaya inalis niya si Jaeyoon sa listahan, ngunit hinikayat siya ng sekretarya na si Ha na subukang i-interview. Sumang-ayon si Seoha at dumating si Jaeyoon sa hotel para sa interview. Nang makita si Seoha, napansin ni Jaeyoon na kailangan nitong magsuot ng hearing aid para makipag-usap. Nang tanungin ni Seoha kung bakit nais niyang magtrabaho sa hotel, sinabi ni Jaeyoon, gusto kong ibalik ang hotel sa kasikatan nito noong 1997. Nagtaka si Seoha, hindi ka pa ipinanganak noon. Natigilan si Jaeyoon at ipinaliwanag, narinig ko ito mula sa aking tiyahin na mahilig sa hotel na ito. Nang magtaka ang direktor kung bakit isang natatanging tao, tulad niya ang pipili ng hotel, sinabi ni Jaeyoon, kung hindi mo pa ako lubos na kilala, subukang makipag-date sa akin. Nagulat at nahiya si Seoha, ngunit diretsahang tinanong ni Jaeyoon, gusto mo bang makipag-date sa akin? Sumagot si Seoha, paano mo nasasabi yan sa isang kakakilala lang?
O baka naman nagkita na tayo noon? Sinabi ni Jaeyoon, direktor, subukang alalahanin. Pagkatapos, hinatid si Seo Ha pauwi ng sekretarya na si Ha. Dahil sa trauma mula sa aksidente, hindi na nagmamaneho si Seo Ha at hindi rin umuupo sa likurang upuan, palagi sa harap. Habang nagrereklamo si Seo Ha sa sekretarya kung bakit ganito magsalita ang kabataan ngayon, sinikap niyang alalahanin kung saan niya nakita si Jaeyoon. Pag-uwi, ikinuwento ni Jaeyoon ang lahat sa dating apo na si Eunjo. Sinabi niyang plano niyang dahan-dahang lapitan si Seo Ha, pero nang makita siya, hindi niya napigilan. Tinanong ni Eunjo kung bakit hindi niya sinabi kay Seo Ha na siya si Juwon mula sa nakaraang buhay, pero sinabi ni Jaeyoon na hindi pa tamang oras. Payo ni Eunjo, sige, diretsuhin mo na ang direktor. Isang araw, habang naglalakad si Seo Ha sa kalye, nakakita siya ng parada ng mga shaman na tumutugtog ng tambol at trompeta, na nagpaalala sa kanya ng aksidente. Nang makita ni Jaeyoon na natulala si Seo Ha, hinawakan niya ang kamay nito at hinila palayo, sinabing, kung mahuli tayo, lagot. Hinigpitan ni Jaeyoon ang hawak kay Seo Ha habang tumatakbo. Nang huminto, ipinaliwanag ni Jaeyoon na gumawa siya ng kwento para pasayahin si Seo Ha. Habang umiinom sila, sinabi ni Jaeyoon, kapag natatakot ako, tatakbo ako hanggang mapagod, at tanging paghinga na lang ang iisipin, at mawawala ang takot. Sa kalagitnaan ng usapan, biglang sinabi ni Jaeyoon, magpakasal na tayo. Nagulat si Seo Ha at tinanong, bakit mo ako inaalok ng kasal ngayon? Sumagot si Jaeyoon, hindi ba't gusto mong malaman kung saan tayo nagkita? Ito ang clue mo. Kinabukasan, bumalik si Jaeyoon sa hotel upang alamin ang resulta ng kanyang interview. Habang nakikipag-usap kina Seo Ha at sa sekretarya, pumasok si Chowon. Napansin ni Jaeyoon na ito ang nakababatang kapatid niya sa nakaraang buhay. Ipinaliwanag ni Chowon na narito siya para makipagkita kay Direktor Seo Ha dahil hindi nito sinasagot ang mga tawag niya, ngunit tiningnan lang siya ni Seo Ha nang walang salita. Sinabi ng sekretarya na si Ha na magsisimula na ang pulong ng direktor, kaya maaari siyang makipag-usap sa kanya. Sa opisina, sinabi ni Seo Ha kay Jaeyoon na susuriin niya ang kanyang resume at ipapakita ang resulta ng recruitment. Sumagot si Jaeyoon, kung hindi mo ako tatanggapin, pwede akong maging bellhop o maglinis ng kwarto. Ibinigay niya kay Seo Ha ang karagdagang resume bilang patunay ng kanyang intensyon. Habang umiinom sa hotel bar, napansin ni Jaeyoon na nakalimutan niyang ibigay ang isang papel kay Seo Ha. Nang makita si Seo Ha, agad niyang inabot ang papel. Binuksan ito ni Seo Ha at nakita ang isang plano ng layout ng bar, eksaktong kapareho ng arrangement noong pinamamahalaan pa ito ng kanyang ina. Pagkatapos suriin, sinabi ni Seo Ha kay Jaeyoon, subukan mong magtrabaho rito. Masayang sumagot si Jaeyoon, kahit kailan mo kailangan ng tulong, nandito ako para sa iyo. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Seo Ha ng sinabi ni Juwon noong bata pa siya, na lagi siyang sasamahan. Pagkatapos, nagmaneho si Jaeyoon patungo sa hardin ng kanyang dating kapatid, pinagmasdan mula sa malayo ang dating maliit na batang ngayon ay naging magandang dalaga. Nagtaka si Jaeyoon kung ano ang relasyon ni Chowon at Seo Ha. Kinabukasan, nagkita sina Chowon at Jaeyoon sa hotel. Sinabi ni Chowon na nag-a-apply siya bilang partner sa landscaping ng hotel, gamit ang ibang pangalan dahil iniiwasan siya ni Seo Ha, at hiniling kay Jaeyoon na ipapasa ang kanyang resume kay Seo Ha. Umuwi si Seo Ha at nag-isip tungkol sa mga sinabi ni Jaeyoon. Sa poolside, naalala niya ang hawak ni Jaeyoon sa kanyang kamay at ang panukalang magpakasal. Naaalala niya noong high school, may batang babaeng laging sumusunod sa kanya. Nang makita ni Seo Ha ang mga manggagawa na sumisira sa pader, kumuha siya ng martilyo at sumira rin upang ilabas ang galit. Nang mahuli ng mga manggagawa, hinila siya ng batang babae at tumakbo. Habang umiinom sa parke, sinabi ng batang babae, magpakasal tayo. Nang makita ang dugo sa kamay ni Seo Ha, ginamit ng batang babae ang kanyang panyo na may disenyong sirko upang balutan ang sugat. Napagtanto ni Seo Ha na si Jaeyoon ang batang iyon dahil pareho ang mga salita at kilos, at hinintay si Jaeyoon sa kanyang bahay. Ipinakita ang panyo at sinabi, naalala ko na kung saan kita nakita. Tinanong ni Jaeyoon, mas maganda ba ako ngayon? Pagkatapos, diretsahang sinabi kay Seo Ha, magpakasal na tayo, ikaw ang unang pag-ibig ko. Matagal ko nang pinag-isipan ang desisyong ito, sabi ni Jaeyoon. Tumawa ng malakas si Seo Ha at sinabi, kakakilala lang natin saglit noong bata pa, bakit ka nagmamadali? Pag-uwi, naisip ni Seo Ha ang mga sinabi ni Jaeyoon, natuwa at napangiti mag-isa. Kinabukasan, naghanda si Seo Ha ng bulaklak at nagsuot ng itim na suit para pumunta sa isang lugar. Balak niyang tawagan ang sekretarya na si Ha,
pero hindi ito makontak, kaya tinawagan niya si Jaeyoon. Habang nakikipagkwentuhan si Jaeyoon kay Eunjo, tumawag si Seoha at tinanong, pwede ba kitang asahan kahit kailan? Natuwang tumawa si Jaeyoon, nagmaneho sa bahay ni Seoha, at naging driver ng gwapong direktor. Sa kotse, napansin ni Jaeyoon na tumatawag si Chowon, pero hindi sinagot ni Seoha. Sumunod si Jaeyoon sa direksyon ni Seoha hanggang sa isang liblib na gubat, pagkatapos ay naglakad sila patungo sa isang maliit na sementeryo. Pinahintay ni Seoha si Jaeyoon, habang naglakad siya papasok ang puntod ay kay Juwon, ang nakaraang buhay ni Jaeyoon. Umiiyak si Seoha at sinabi, matagal na mula noong binisita kita, Ate Jaeyoon. Nakita ni Jaeyoon ang sariling puntod, labis na nadama ang sakit ng mga naiwan na hindi niya naramdaman sa mga nakaraang buhay. Pag-uwi, hinila ni Jaeyoon si Seoha upang tingnan ang mga bulaklak ng cherry blossom na lumilipad sa hangin, sinabing, ang mga magagandang bulaklak na ito ay magpapawala ng kalungkutan. Kapag nalungkot ka, alalahanin ang mga bulaklak ngayon. Sinabi ni Seoha na kakaiba siya, sumagot si Jaeyoon, sa una, baka isipin mong kakaiba ako, pero lagi mo akong maiisip at mahuhulog ka sa akin. Sinabi ni Seoha na hindi mangyayari iyon. Nang tanungin kung ano ang gusto niya, sinabi ni Jaeyoon, ikaw, direktor. Tinanong ulit ni Seoha ang type niya, sumagot si Jaeyoon, ikaw pa rin. Sabi ni Seoha, hindi ka ang type ko ay mga ate. Tumawa si Jaeyoon, sabi nila, matanda ako para sa edad ko. Nang tanungin ni Seoha kung kailan matatapos ang pang-aakit, tahimik na naglakad si Jaeyoon. Habang inihahanda ang kotse para iwi si Seoha, biglang may dumaan na truck na malakas ang busina. Naalala ni Seoha ang aksidente kasama si Juwon, hindi niya kinaya at sumuka. Pinakalmahan siya ni Jaeyoon at hinintay na makabalik sa kotse pauwi. Sa bahay ng mga magulang ni Jaeyoon sa nakaraang buhay, sina Chowon at ang mga magulang ay nag-aalay para kay Juwon. Pag-uwi, nagkwentuhan sina Jaeyoon at Eunjo. Nagpasalamat si Eunjo kay Jaeyoon sa muling pagdating sa kanyang buhay, nais lamang niyang mamuhay ng payapa kasama siya. Nang magreklamo si Jaeyoon na gutom na, tinanong ni Eunjo, birthday ni Seoha ngayon, bakit hindi kayo kumain? Hindi ba't sabi mo, ang death anniversary ni Juwon ay birthday rin ni Seoha? Napagtanto ni Jaeyoon na nakalimutan niya ang kaarawan ni Seoha, kaya mabilis siyang tumakbo sa ulan, sumakay ng taxi patungo sa bahay ni Seoha. Sa bahay, tinugtog ni Seoha ang musikang itinuro ni Juwon, puno ng damdamin. Naalala ni Seoha ang mga alaala kasama si Ate Juwon noong bata pa. Simula nang mamatay si Juwon, ang bawat kaarawan ay malungkot para kay Seoha, dahil sa tuwing hinihipan ang kandila, naaalala niya ang huling hininga ni Juwon. Biglang dumating si Chowon na may dalang birthday cake at kumatok sa pinto. Maya-maya, dumating din si Jaeyoon sakay ng taxi. Pagkakita kay Seoha, sinabi ni Jaeyoon, kapag may umamin ng pag-ibig sa mismong kaarawan mo, hindi mo makakalimutan. Tinitigan niya si Seoha at sinabi, mahal kita. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Seoha ng pangako ni Juwon na sasabihin kung mahal siya nito sa kanyang kaarawan. Biglang lumabas si Chowon mula sa bahay. Nagulat si Jaeyoon sa presensya ng dating kapatid. Sinabi ni Seoha kay Jaeyoon, may bisita ako, mag-ingat ka pa uwi. Pagbalik sa loob, nang malaman na gusto ni Chowon na ipagdiwang ang kanyang kaarawan, malamig na pinaalis siya ni Seoha. Tinanong ni Chowon, bakit mo ako iniiwasan? Hindi mo sinasagot ang tawag ko, hindi mo rin sinabi na bumalik ka na. Nalulungkot ako. Ngunit malamig pa rin si Seoha, hinubad ang guwantes ni Chowon at pinaalis siya. Paglabas, nakita ni Chowon si Jaeyoon, ibinigay ang cake at sinabi, 4 na oras ko itong ginawa, sayang kung itatapon. Nang tanungin ni Jaeyoon kung gusto niya si Seoha, sumagot si Chowon, bakit ko sasabihin sa'yo? Sinabi ni Jaeyoon, mahal ko rin si Direktor Seoha. Tinanong ni Chowon, kung mahal ko siya, susuko ka ba? Malungkot na umuwi si Jaeyoon at ikinuwento kay Eunjo na mukhang gusto rin ni Chowon si Seoha. Sabi ni Eunjo, kung ganoon, mag-aaway kayong magkapatid. Sumagot si Jaeyoon, dahil masyado akong nagmadaling magkatawang tao, nagkagulo. Sa mga nakaraang buhay, hindi ako agad nagkatawang tao pagkatapos mamatay, pero ngayon, hindi ko alam kung bakit kailangang magmadali. Pagkatapos ng pag-amin ni Jaeyoon, lagi na lang naaalala ni Seoha ang mga sinabi niya. Nang makita si Jaeyoon sa parking, naalala niya ang mahal kita, kaya nag-alinlangan siyang makipag-usap. Ibinahagi ni Seoha ang plano sa pagpapabuti ng hotel, pero hindi ito inaprubahan ng kanyang ama at ng direktor na si Kang, kaya walang pondo. Humingi si Seoha ng tulong sa kanyang tiyuhin na si Direktor Lee, na lubos siyang minahal at agad naghanap ng paraan para suportahan siya. Dinala si Seoha sa mga direktor para ipresenta ang plano at makakuha ng pamumuhunan.
Kinabukasan, sa opisina kasama si Jaeyoon, biglang pumasok si Chowon at sinabing napili ang kanyang kumpanya ni sekretarya, Ha para sa landscaping ng hotel. Galit na pinagalitan ni Seo Ha si Ha, bakit si Chowon ang napili mo? Ipinaliwanag ni Ha na ibang pangalan ang ginamit ni Chowon sa resume. Narinig ni Chowon ang usapan ng dalawang lalaki mula sa labas. Luhaan si Chowon at tahimik na umalis. Hinabol siya ni Jaeyoon at tinanong kung libre siya, inimbita siyang maghapunan. Habang umiinom, tinanong ni Jaeyoon kay Chowon kung ano ang nagustuhan niya kay Seo Ha. Sabi ni Chowon, love at first sight. Naalala ni Jaeyoon ang unang pagkikita ni na Chowon at Seo Ha noong bata pa, walang espesyal. Habang pinupuri ni Chowon ang lalaking hinintay, napansin ni Jaeyoon na hindi ito tumutugma kay Seo Ha. Pagkatapos ng mahabang usapan, nalaman ni Jaeyoon na si Sekretarya Ha ang gusto ni Chowon, hindi si Seo Ha. Nakahinga ng maluwag si Jaeyoon na hindi sila magkapatid na mag-aagawan ng iisang lalaki. Ipinakita ni Chowon ang larawan ng kanyang magaling na ate na si Juwon, sinabing, alam niya ang lahat at marami akong natutunan sa kanya. Nang mawala siya, nagbago ang mundo ko. Lasing na lasing si Chowon kaya inuwi siya ni Jaeyoon. Sa taxi, hinawakan ni Jaeyoon ang kamay at hinaplos ang buhok ng dating kapatid. Kahit lasing, naramdaman ni Chowon ang pamilyar na haplos. Pagdating sa bahay ni Chowon, inupo ni Jaeyoon si Chowon sa harap ng pinto at kumatok. Paglabas ng ina, nagtago si Jaeyoon sa sulok, pinanood ang mag-ina mula sa malayo, nadama ang dating ina na kasing simple pa rin. Pagpasok ni Chowon, napansin ng ina ang isang anino, lumapit kay Jaeyoon at tinanong, ikaw ba ang matagal nang nakatayo rito? Ikaw ba si Juwon? Nangako kang babalik pagkatapos ng kamatayan, hinintay kita. Yumakap si Jaeyoon sa ina, sabay silang umiyak. Dumating si Seo Ha dala ang regalo para mag-sorry kay Chowon sa kanyang lamig, ngunit nakita niyang nag-iisa si Jaeyoon, sumasayaw at nagsasalita mag-isa lahat ng eksena ng muling pagkikita ng mag-ina ay guni-guni lang. Ginising siya ni Seo Ha, at muling umatake si Jaeyoon, tinitigan si Seo Ha at sinabi, mahal na mahal ko si Moon Seo Ha. Paglabas ng ina ni Chowon, hinila ni Seo Ha si Jaeyoon at tumakbo. Nang huminto, tinanong ni Seo Ha, bakit ka nagsasalita mag-isa? Ipinaliwanag ni Jaeyoon, lasing si Chowon kaya inuwi ko siya. Nang makita ko ang ina niya, naalala ko ang ina kong umalis. Tinanong ni Seo Ha kung saan umalis ang ina niya, sumagot si Jaeyoon, hindi ko na inaalam, masyado akong abala sa paghihirap. Minsan, ang mga kaaway sa nakaraang buhay ay nagiging pamilya sa buhay na ito, kaya mabuti na lang na magkanya-kanya. Sabi ni Seo Ha, parang nagbabasa ako ng lumang libro kapag kausap ka. Inimbitahan ni Jaeyoon si Seo Ha na mag-round 2, umupo sila sa convenience store, kumakain ng instant noodles. Sabi ni Jaeyoon, ang round 2 ko ay kumain ng noodles at uminom ng soju, pero ngayon, hindi muna dahil kasama kita. Tinanong ni Seo Ha kung malakas siyang uminom, sumagot si Jaeyoon, halos lahat ng klase ng alak na subukan ko na. Nang makitang ngumiti si Seo Ha, sinabi ni Jaeyoon, madami kang ngiti sa akin lately, kasi ipinanganak ako sa buhay na to para makita kang ngumiti, sabi ni Jaeyoon, na nagpaalala kay Seo Ha kay Ate Juwon, na nagsabing dumaan siya sa maraming buhay. Sinabi ni Jaeyoon, kapag napapangiti ka sa tuwing naiisip mo ako, nahulog ka na. Mukhang nahulog ka na ng konti. Nahiyang sinabi ni Seo Ha, hindi yun totoo. Yumuko si Jaeyoon sa dibdib ni Seo Ha at sinabi, ang bilis ng tibok ng puso mo. Nagkatitigan sila, ngunit sinabi ni Seo Ha, hindi ako nahulog. Nahihiyang tumayo siya. Sumakay si Seo Ha sa taxi na inayos ni Jaeyoon, na nagbilin sa driver, sa harap lang siya upo, dahan-dahan lang. Habang pauwi, nakikita ni Seo Ha ang mukha at salita ni Jaeyoon kahit saan, pero pinakalmahan niya ang sarili na dahil lang madalas siyang makita. Hindi umuwi si Seo Ha, pumunta siya kay Sekretarya Ha, nakipagkwentuhan sa kapatid nito tungkol sa death anniversary ng ama nila. Nagustuhan ng kapatid ang boxing skills ni Seo Ha, at masayang nag-usap sila. Sinabi ni Seo Ha na doon siya matutulog, nagulat si Ha. Sa kama, sinabi ni Seo Ha kay Ha na bibigyan niya ng pagkakataon si Chowon para sa landscaping ng hotel dahil masyado siyang naging malamig. Lumipat ang usapan kay Jaeyoon, sinabi ni Seo Ha na kakaiba siya. Sabi ni Ha, dati, nalulungkot kapag balik mo sa Korea, pero ngayon iba na. Sumang-ayon si Seo Ha, kapag kasama ko si Jaeyoon, parang may mahika, baka nahulog na nga ako.
Nang tanungin ni Ha kung ano ang nahulog, nahiyang natulog si Seo-ha. Pero bago makatulog, naalala niya ang mga salita ni Jae-yoon na kamukha ng kay Ju-won. Kinaumagahan, nagpunta sina Seo-ha at Ha sa hardin ni Cho-won para mag-inspeksyon. Nagulat si Cho-won sa pagdating nila. Sinabi ni Ha na naroon sila para pumili ng partner para sa landscaping. Biglang dumating si Jae-yoon, nagkagulo si Seo-ha, habang naalala ni Cho-won ang haplos at pag-aalaga ni Jae-yoon noong lasing siya. Tinanong ni Cho-won, ikaw ba ang naghatid sa akin kagabi? Tumango si Jae-yoon. Sabi ni Cho-won, hindi ako umuuwi sa nanay ko kapag lasing, pero kahit ilang beses pa lang tayo nagkita, parang matagal na tayong magkakilala. Nang tanungin kung nagkita na ba sila dati, nag-alinlangan si Jae-yoon, tumayo at natapon ang mga tasa ng tsaa. Tumulong si Seo-ha sa paglilinis, sinabi ni Jae-yoon, ang galante mo. Inanunsyo ni Seo-ha na si Cho-won ang kukuha ng landscaping. Lumabas si Jae-yoon at sinabi kay Seo-ha, simula ngayon, 3 beses akong magtatapat sa'yo. Kung 3 beses akong tanggihan, susuko na ako. Sumagot si Seo-ha, kung gusto mo, magtapat ka na ng 3 beses ngayon para tanggihan kita. Sabi ni Jae-yoon, wag muna, sigurado akong hindi ako tatanggihan ng 3 beses. Sa loob, sinubukang magtapat ni Cho-won kay Ha, na naantig pero tumanggi. Tinanong ni Cho-won, ano ang ayaw mo sa akin, ugali ko ba o itsura? Sumagot si Ha. Hinintay ko lang ang tamang tao para sa akin, sabi ni Ha. Tinanong ni Cho-won, ano ang hinintay mo? Magbabago ako para maging ganoon. Sumagot si Ha, sa susunod, trabaho lang ang pag-usapan natin at umalis. Sa opisina, tumawag ang hindi kilalang numero kay Jae-yoon ng kanyang kuya sa buhay na ito, humihingi ng pera. Nagtaka si Jae-yoon kung paano nito nakuha ang numero niya. Gabi noon, nakita ni Seo-ha sa taxi si Jae-yoon na hinabol ng isang lalaki na hinila ang buhok niya. Gumamit si Jae-yoon ng flamenco moves, sinipa ang dibdib ng lalaki, at sinabi, binayaran ka na para putulin ang ugnayan natin, bakit mo pa ako hinabol? Nang tumakas si Jae-yoon, hinila ulit ng lalaki ang buhok niya. Biglang sumulpot si Seo-ha, hinawakan ang kamay ng lalaki, na hinawi ito at sinampal si Seo-ha. Galit na galit si Jae-yoon, sinipa ang kanyang kuya, at tinanong kung okay si Seo-ha. Tumakas ang lalaki. Nang tanungin ni Seo-ha kung sino iyon, sabi ni Jae-yoon, magkapareho kami ng address. Konklusyon ni Seo-ha, kapatid mo. Sabi ni Jae-yoon, iniiwasan ko ang salitang kapatid para sa kanya. Parang sinusubukan ko lang umangat mula sa putikan. Sabi ni Seo-ha, hindi ka mukhang pera lang ang habol. Inimbitahan niya si Jae-yoon na mag-inom. Sa kainan, hindi ordinaryong alak ang ininom kundi beer na may alak. Sinabi ni Seo-ha, kung may hinanakit ka, sabihin mo, ako ang kasama mo ngayon. Sumagot si Jae-yoon, pwede bang maging jowa kaysa kaibigan? Mas gusto ko iyon. Umiti si Seo-ha at sinabi, bawat pagkakataon, inaatake mo ako. Pagkatapos isipin, tinanong niya, kakatapat mo lang ba? Sabi ni Jae-yoon, hindi alam ko kung magtatapat ako ngayon, tatanggihan mo, kaya hindi ko sasayangin ang isang pagkakataon. Patuloy siyang nagsali ng alak at uminom si Seo-ha. Dahil sa ika-4 na buhay bilang Arabong gumagawa ng alak, hindi nalasing si Jae-yoon habang si Seo-ha ay umiindayog na. Habang naglalakad, inilapag ni Jae-yoon ang jacket sa lupa para maupuan ni Seo-ha. Naalala ni Seo-ha si Ju-won na gumawa rin ito noon. Binawi ni Seo-ha ang jacket, isinuot kay Jae-yoon at umupo sa lupa para makipagkwentuhan. Tinitigan niya si Jae-yoon pero parang si Ju-won ang nakikita, kaya nagtaka siya, hindi naman kamukha ni ate si Jae-yoon, bakit siya naalala ko? Nang suriin ni Seo-ha ang mukha niya, sabi ni Jae-yoon, kung lalapit ka pa, hahalikan kita. Nang sabihin ni Seo-ha na gawin na, sumagot si Jae-yoon, natatakot akong magsisi ka bukas, kaya pigilan ko muna. Bumagsak si Seo-ha sa balikat ni Jae-yoon, ikinuwento, noong bata, na aksidente ako. Isang ate ang nagprotekta sa akin, naramdaman ko ang katawan niyang lumalami. Mula noon, natakot akong hawakan ang katawan ng iba. Yumakap si Jae-yoon kay Seo-ha, pagkatapos ay hinintay siyang makasakay sa taxi pa uwi, pero dahil lasing na lasing si Seo-ha, walang taxi na tumigil. Walang ibang paraan, kaya binili ni Jae-yoon ang kariton ng matandang mangangalakal at hinila si Seo-ha pa uwi.
Dahil sa karanasan bilang kargador sa ika-16 na nabuhay, madali niyang nahila ang kariton sa kalsada. Habang maayos ang takbo, biglang naramdaman niyang gumaan ang kariton ng lingunin, nakahandusay si Seoha sa lupa. Tinawagan ni Jaeyoon si Chowon para magdala ng kotse at iwi sila. Habang inaakyat si Seoha sa kotse, sinabi ni Jaeyoon, sa harap siya dapat, baka magkagulo kung magising siya. Nang lahat ay nasa kotse, tinanong ni Chowon, anong problema kung magising siya? Sabi ni Jaeyoon na aksidente siya dati sa likurang upuan. Natigilan si Chowon. Inuwi nila si Seoha, pero lasing na lasing ito, walang makuhang password para makapasok. Tinawagan ni Chowon si Ha, na nagselos nang malaman na kasama ni Chowon si Seoha. Inilapag ni na Jaeyoon at Chowon si Seoha sa kwarto, at habang inaalagaan ni Jaeyoon si Seoha, naalala nito ang pagprotekta sa kanya ni Juwon. Hinawakan ni Seoha ang kamay ni Jaeyoon, sinabing, ate, huwag kang umalis, at umiyak. Nagulat si Chowon sa eksena. Sinabi ni Jaeyoon, umuwi ka na, ako na ang bahala kay direktor. Lumabas si Chowon, umiyak, naalala ang sakit ng pagkawala ni ate Juwon. Sa loob, umiyak din si Jaeyoon, sinabing, patawad, Seoha, nang makita ang treasure box na regalo niya noon sa kaarawan ni Seoha. Natuwa siyang itinatago pa rin ito. Habang natutulog, nanaginip si Jaeyoon ng kakaibang panaginip na madalas niyang makita. Ikinuwento niya kay Eunjo na nagsabing, tuwing napapanaginipan mo iyan, nababagabag ako buong araw. Nang umalis si Eunjo, naramdaman niyang masakit ang katawan, sinabing dahil sa edad na. Sa bahay ni Seoha, nanaginip siyang kumatok si Jaeyoon, pero si Juwon ang pumasok. Nagising si Seoha, masakit ang tenga, nakita ang dugo sa kamay, at nagpumigla sa sakit. Pumasok si Ha, nakita ang gulo at sugat ni Seoha, tinanong kung anong nangyari. Binanggit ni Seoha si Ban Jaeyoon, pero huminto at sinabing, magpapahinga ako ngayon. Tinawagan ni Ha si Chowon, tinanong kung anong ginawa nila kagabi. Sabi ni Chowon, kasama niya si Jaeyoon, hindi ako. Dumating si Jaeyoon sa bahay ni Seoha, pero hindi binuksan ang pinto, kaya umalis siya. Habang naghihintay tumawid, may babaeng estranghera ang tumabi kay Jaeyoon. Napansin nila ang batang nakatuon sa cellphone, habang tumatawid, sabay nilang pinigilan. Tinuruan ni Jaeyoon ang bata tungkol sa kaligtasan. Nang umalis ang bata, sinabi ng estranghera kay Jaeyoon, Juwon, ang laki mo na, sabi ng estranghera bago umalis. Nagulat si Jaeyoon na alam nito ang pangalan niya sa nakaraang buhay. Si Chowon, pagkatapos ng tawag ni Ha, tumakbo sa bahay ni Seoha at nakitang nakahiga ito sa pool. Sumisid si Chowon, pero biglang tumayo si Seoha, kaya umiyak siya, akala ko patay ka na. Binigyan siya ni Ha ng mainit na tsaa at humingi ng paumanhin sa pagpapalala. Nang dalhin ni Ha ang tsaa kay Seoha, umamin ito, parang gusto ko na si Ban Jaeyoon. Tuwing makikita ko siya, naaalala ko si Ate Juwon, nababaliw na ako. Kinabukasan, sa fast food, nakita ni Chowon si Ha, na nahiyang umalis agad, pero nag-text ito, pupunta kami ni Seoha sa dagat mamaya, sumama ka kung gusto mo. Nag-aya si Chowon kay Jaeyoon, at naglakad ang apat sa dalampasigan, hinati ayon sa kasarian. Nang makalapit si Jaeyoon kay Seoha, tinanong nito, mas matanda ako at boss mo, bakit parang kaibigan lang ang turing mo? Nang tanungin ni Jaeyoon kung kailan, sinabi ni Seoha, noong lasing ako, pangalan ko lang ang tawag mo. Diretsahang sinabi ni Jaeyoon, makipag-date ka sa akin, ito ang unang pagtatapat ko, sagutin mo sa tamang oras. Inaya niya si Seoha na sumayaw sa dalampasigan, at maayos silang nagsabay sa mga hakbang. Nakita ito ni Chowon at tinanong kay Ha, nagde-date ba sila? Sana magkatuluyan sila. Napansin ni Ha ang pagpapakyut ni Chowon, nahiya siya tulad ng bagets. Biglang umulan, kaya inaya ni Chowon ang lahat sa malapit na mansyon ng pamilya para makisilong. Sa mansyon, habang kinukumutan si Jaeyoon, bumulong si Chowon, parang si Ate Juwon siya. Sa sala,
Ikinuwento ni Seo-ha kay Cho-won kung bakit niya ito iniiwasan ng mamatay si Ju-won. Dinala niya ang nasugatang katawan sa libing, niyakap siya ng ina ni Ju-won, pero itinulak siya ni Cho-won, umiiyak, dahil kasama kita. Namatay ang ate ko. Paano kung patayin mo rin ang nanay ko? Sinabi ni Seo-ha, naisip ko, kung buhay si Ju-won, kamukha mo kaya siya. Kaya hindi kita matingnan sa mata, pasensya na. Nagpasalamat si Cho-won sa pagpapaliwanag. Natuwa si Han na nagkaayos sila. Gabi, gumala si Ji-yoon sa bahay, naalala ang kabataan. Pumunta siya sa orasan kung saan itinago niya ang manika para hanapin ni Cho-won noon. Nagulat si Ji-yoon na pagkatapos ng maraming taon, naroon pa rin ang manika. Napansin ito ni Cho-won. Lumapit si Ji-yoon sa larawan ng pamilya, itinulak ang aparador, at hinanap ang ruler na ginamit nila ni Cho-won para sukatin ang taas noong bata. Tinanong ni Cho-won, paano mo nalaman na naroon ang ruler? Sabi ni Ji-yoon, nabitawan ko ang hair tie, hinintay ko lang. Nakita ni Seo-ha ang lahat. Kinuha ni Cho-won ang manika at tinanong, paano mo nalaman na naroon ito? Nag-alinlangan si Ji-yoon, napansin ko lang ang orasan, kaya tiningnan ko. Sabi ni Cho-won, itinago ito ni Ate Ju-won, hinintay ko pero di ko makita. Humingi ng paumanhin si Ji-yoon sa pagsalang sa gamit. Kumuha siya ng payong at lumabas para kausapin si Seo-ha sa ulan na nagsabing, ako ang first love mo, di ba? Nabigo ang first love ko at ganon din ang sayo, Ji-yoon. Tinanong ni Ji-yoon, ito ba ang sagot sa unang pagtatapat ko? Kinumpirma ni Seo-ha at umalis, natalo ang unang pagtatapat ni Ji-yoon. Sa kainan ni Eun-jo, habang naglilinis, may lalaking dumating para mag-apply ng trabaho. Biglang nahilo at hinimatay si Eun-jo. Tinawagan ng lalaki ang ambulansya at dinala siya sa ospital. Pagkagising, tinanong ni Eun-jo kung may tinawagan siya. Sumagot ang lalaki, wala akong numero ng iba, wala akong tinawagan. Sabi ni Eun-jo, wag mong sabihin kahit kanino, salamat sa pagdala sa akin. Nang tanungin kung matagal na siyang ganito, sabi ni Eun-jo, matagal na, pero walang makitang sakit. Kinabukasan, pag-uwi ni Ji-yoon, nakita niyang tinutulungan ng lalaki ang supplier. Ipinakilala niya, ako si Kang Min-jae, magtatrabaho ako ng mabuti. Sabi ni Eun-jo, siya ang bagong part-timer. Nagreklamo si Ji-yoon, baka mali ang napili, pero sinabi ni Eun-jo, mapagkakatiwalaan siya, dito siya titira, parang pamilya na. Sa hotel, matapos mag-imbestiga, natuklasan ni Seo-ha ang paglustay ni Direktor Kang ng pondo ng hotel. Sinabi niya, alam ko ginamit mo ang pera para sa personal na bagay. Tinanong ni Kang, gusto mo bang kunin ang posisyon ko? Sabi ni Seo-ha, mag-cooperate ka o aalis kang kahiyahiya. Paglabas ni Seo-ha, hinabol siya ni Kang, binantaang, hindi mo ako matatakot sa mga papel na yan, at sinubukang hampasin siya. Pero si Ji-yoon ang tumanggap ng suntok para kay Seo-ha. Dumating ang tiyuhin ni Seo-ha para awatin. Sa bahay ng kuya ni Ji-yoon, dinumog siya ng mga goons ng loan company. Matapos bugbugin, ipinakilala niya. Ang kapatid ko, nagtatrabaho sa may group, malaki yon, at ang boyfriend niya rin doon. Sabi ng kuya ni Ji-yoon, kung kukunin natin siya, makakakuha tayo ng malaking pera para sa utang. Sumama ang mga goons at ang kuya sa hotel para hanapin si Seo-ha. Nang makita siya, sinabi ng kuya, mapanganib to para kay Ji-yoon, tulungan mo ako. Sumama si Seo-ha sa mga goons. Nakita ito ng kapatid ni Ha at sumunod. Natanggap ni Ji-yoon ang litrato ni na Seo-ha at ng kuya niya, kaya nagmadali siya sa lugar na nasa mensahe. Sabi ng goon kay Seo-ha, ang lalaking to, nangutang sa amin, pero hindi sumasagot ang kapatid niya. Ikaw ang magkumbinsi sa babaeng iyon na magbayad. Sabi ng kuya, bayaran mo na, nahihirapan ang pamilya ng girlfriend mo. Sabi ni Seo-ha, illegal ang ginagawa ninyo at umalis. Nang lumapit ang mga goons, 2 galaw lang ang ginawa ni Seo-ha, natumba na ang 2. Dumating ang kapatid ni Ha, hinampas ng stick ang leader. Habang nag-uusap, nasabi niyang anak ng chairman ng Mi Group si Seo-ha, narinig ng mga goons. Biglang tumunog ang sirena ng pulis gawa ni Ji-yoon gamit ang speaker. Humingi ng paumanhin si Ji-yoon kay Seo-ha sa gulo at nangakong hindi na maulit.
Tinawag siya ng kapatid ni Hana, sister-in-law, at inayang mag-ihaw kasama si Seoha. Si Chowon, nag-iisip tungkol sa kakaibang pakiramdam kay Jaeyoon. Ikinuwento kay Ha, tuwing makikita ko si Jaeyoon, naaalala ko si Ate Juwon. Sabi ni Ha, nang tanungin ko si Jaeyoon kung bakit siya nagtatrabaho sa hotel, sabi niya, para mapalapit kay Seoha. Nagulat si Chowon. Sa ihawan, nang kumuha ng karne ang kapatid ni Ha, sinamantala ni Jaeyoon ang pagkakataon para magpa-cute kay Seoha. Tumawag si Chowon kaya pumunta si Jaeyoon sa bar. Biglang sinabi ni Chowon, disappointed ako sa'yo. Sinusuri mo ba ang tungkol sa ate ko para mapalapit kay Seoha? Ginagamit mo ba ang kabaitan mo sa akin para makakuha ng impormasyon? Paano mo nagawang gamitin ang sakit ng iba para makuha ang loob nila? Tumayo si Chowon at umalis. Hinabol siya ni Jaeyoon, pero sinisi pa rin, minsan, naisip ko pa na ikaw ang ate ko. Bakit lahat ng ginagawa mo kamukha ng kay Ate Juwon? Nakita ni Jaeyoon ang pag-iyak ni Chowon, hindi na nakapigil, at pagkatapos mag-isip, sinabi niya, Chowon, ako si Juwon, ang ate mo. Naalala ko ang nakaraang buhay ko at ako si Juwon noon. Hindi naniwala si Chowon at umalis. Sabi ni Jaeyoon, madami akong punta sa bahay niyo para tingnan kayo ni nanay. Naalala ko lahat ng magagandang alaala natin. May 3 nunal ka sa likod ng liig, di ba? At peklat sa likod ng bata ka, tumakbo ka sa bahay, natamaan ka ng salamin, umiyak kami ni nanay. Minsan, naglaro ka sa parke, sumama ka sa parada, hinintay ka naming buong araw. Nagulat si Chowon at umalis. Ikinuwento ni Jaeyoon kay Eunjo ang lahat, pero napansin niyang naroon si Kang Minjae, narinig ang usapan. Sumakay si Minjae patungong club, nakipagkita sa babaeng nakasalubong ni Jaeyoon sa kalsada. Ikinuwento ni Minjae na may sakit si Eunjo pero itinatago nito. Pumunta si Chowon sa ina, tinanong, may 3 nunal ako sa likod ng liig mula pagkabata, di ba? Kinumpirma ito ng ina. Tinanong niya ang peklat, sabi ng ina, natamaan ka ng salamin noong tumatakbo ka. Kinumpirma rin ni Chowon ang pagkaligaw sa parke. Kinabukasan, nag-leave si Jaeyoon, tinawagan ang kuya para itanong ang pangalan ng boss ng loan shark. Nagmaneho patungo sa opisina nito, kumatok ng 2 tauhan, at tinanong kung nasaan ang direktor. Nang malaman ang lokasyon, dinala ni Jaeyoon ang isang kahon, sinabing, ito'y saladon mula sa Goryeo, mas mahal pa kaysa utang ng kuya ko. Tumawa ang direktor, pero sinabi ng tauhan, anak ng chairman ng Mi Group ang boyfriend niya, baka tunay yan. Sumang-ayon ang direktor, tinanggap ang item. Iniabot ni Jaeyoon ang resibo na tapos na ang utang, hiniling na wag nang gambalain siya. Pag-alis ni Jaeyoon, dumating ang kuya, narinig ang sikreto ng direktor. Noong bata ang anak ng chairman ng Mi Group, na aksidente siya, pero hindi aksidente yon, gawa ko. Namatay din ang isang batang walang kasalanan. Tinawagan ng ina si Chowon, ikinuwento na nangako si Juwon na babalik pagkamatay, pero hindi siya bumalik. Nagulat si Chowon, lalong naniwala kay Jaeyoon. Inaya niya si Jaeyoon, sinabing, susubukan kitang paniwalaan, pero kung nagsisinungaling ka, hindi kita mapapatawad. Yumakap si Chowon kay Jaeyoon, sinabing, miss na miss kita, ate. Sumagot si Jaeyoon, miss na rin kita. Si Minjae, nanonood mula sa malayo, tumawag sa estranghera para iulat. Matagumpay na naibalik ni Jaeyoon ang ugnayan mula sa nakaraang buhay at inihayag ang tunay niyang pagkatao, marahil hindi niya alam ang magiging epekto nito. Masayang nagkwentuhan sina Jaeyoon at Chowon tungkol sa mga lumang alaala. Nang sabihin ni Chowon na isasabi niya sa ina ang lahat, pinigilan siya ni Jaeyoon, maggugulo ang buhay ng marami kung ganoon. Kinabukasan sa bangko, habang wala sina Eunjo at Minjae, sinilip ni Jaeyoon ang kwarto ni Minjae, nakakita ng kampana ng shaman. Nang kalugin ito, bumalik ang mga imahe mula sa kanyang misteryosong panaginip, natakot siya, at ibinalik ang kampana. Ang kuya ni Jaeyoon, naghanap ng balita tungkol sa lumang aksidente para makakwarta.
Gabi, habang tumatakbo si Seoha, natanggap niya ang text mula sa hindi kilalang numero. Alam ko kung sino ang may kasalanan sa aksidente mo. Itinabi ni Seoha ang cellphone at nagpatuloy. Ang nag-text ay ang kuya ni Jae-yoon. Biglang lumingon si Seoha, anong ginagawa mo rito? Sabi ng kuya, alam ko kung sino ang gustong patayin ka sa aksidenteng yon, at ikinuwento ang narinig mula sa direktor ng gang. Nagulat si Seoha. Kinabukasan, nagmadali si Seoha mula sa hotel patungo sa isang lugar. Napansin ni Jae-yoon ang kanyang takot, sumunod, at nalaman na pumunta si Seoha sa opisina ng loan shark. Tinanong ang direktor, sino ang mastermind ng aksidente ko? May 7 araw ka para sumagot. Sumunod si Jae-yoon, nakarinig ng usapan ng direktor sa isang misteryosong tao. Pumunta ang anak ng Mi Group, tinanong kung sino ang may pakana ng aksidente, pero wala akong sinabi. Nalaman ni Jae-yoon na hindi aksidente ang pagkamatay niya, kundi pagpatay. Nang lumapit ang direktor, sinakal siya ni Jae-yoon, sino ang nag-utos ng aksidente? Sabihin mo o papatayin kita sa loob ng 1-0 segundo. Sabi ng direktor, kung sasabihin ko, patay rin ako. Binitawan siya ni Jae-yoon. Sa taxi pa uwi, naalala ni Seoha ang driver ng aksidente. Napansin na pareho ang death anniversary ng ama ni Ha at ni Ju-won. Napagtanto niyang ang ama ni Ha ang driver na namatay rin. Ipinapunta ni Seoha ang taxi sa bahay ni Ha. Habang hinintay si Ha, naghahanda na rin si Ha na umalis mula sa hotel, pero nakasalubong ang dating kaibigan at mga kaklase sa high school na ng insulto. Sinabing si Ha ay utusan ilang ni Seoha. Nag-init ang ulo ni Ha. Nakita ni Ju-won ang paghamak kay Ha, kaya hinilan niya ito palayo. Pero sinabi ni Ha, bitawan mo ako, baka sabihin nang aakit ako ng mayamang babae. Sapat na ang mga insulto sa pagiging malapit ko kay Seoha. Iyon ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ni Ha ang pag-ibig ni Ju-won dahil sa agwat ng kanilang estado at takot sa tsismis. Pag-uwi, nakita ni Ha si Seoha na naghihintay. Sa labas, tinanong ni Seoha, ang tatay mo ba ang driver ko sa aksidente noon? Bakit hindi mo sinabi? Kaibigan ba ang mga sagot ay umiwas sa tanong at nagpapakita ng mga hinintay na sagot mula sa mga gumawa ng tanong? Kung may mga tanong ka tungkol sa mga sagot, mangyaring tanungin sa pamamagitan ng paghahalo ng mga sagot at tanong. Pagkakita ko sa'yo, Jae-yoon, parang pumasok ako sa ibang mundo, kasi kanina, pakiramdam ko guguho na ang akin, sabi ni Seoha. Inakay ni Jae-yoon si Seoha sa kotse, tinanong, nahulog ka na, di ba? Nagmaneho siya pa uwi. Sa bahay, napansin ni Seoha ang hiya ni Seoha, kaya sinabi ni Jae-yoon, pwede bang dito ako matulog ngayon? Namula si Seoha, nagmadaling umakyat para maligo. Nagluto si Jae-yoon ng Spanish beef stew, hinangaan ito ni Seoha, natuwa siya. Nang magdala si Seoha ng tsaa kay Jae-yoon, bigla siyang niyakap mula sa likod, sinabing, Direktor, makipag-date ka sa akin, pangalawang pagtatapat ko to. Sabi ni Seoha, gusto kita, pero bigyan mo ako ng oras.
Niyakap niya si Jaeyoon, hiniling ang ikatlong pagtatapat. Ako ang magsasabi. Sumang-ayon si Jaeyoon, tinanong, kahit hindi pa tayo opisyal, pwede bang maghalikan? Bago maglapat ang labi, tumunog ang cellphone ni Seo-ha, numero ng kuya ni Jaeyoon. Tinanong ni Jaeyoon, anong nangyari? Nagmadali siyang pumunta sa kuya, sinugod ang bahay, nakitang lubog ito sa utang. Tinanong kung bakit ginugulo nito si Seo-ha. Nang umiwas, gumamit si Jaeyoon ng puwersa, kaya umamin ang kuya, narinig ko ang direktor ng gang tungkol sa aksidente, hindi yon aksidente, kaya sinabi ko kay Seo-ha. Binalaan siya ni Jaeyoon na huwag nang manggulo, tinanong, sino ang mastermind ng aksidente? Kinaumagahan, si Eunjo, nagdurusa sa sakit, binigyan siya ni Minji ng gamot, pinayuhan, huwag mong sabihin kay Jaeyoon ang sakit ko, masyado na siyang abala. Dumating si Jaeyoon, tinanong si Minji, sino ka talaga? Mukha kang kahina-hinala, kaya tiningnan ko ang kwarto mo. Tanong ni Minji, hinawakan mo ba ang kampana? Kailan mo naalala ang mga nakaraang buhay? Napagtanto ni Jaeyoon na naalala rin ni Minji ang mga ito, sinabing, ika-23 buhay ko to. Nagulat si Jaeyoon, nagtaka ako kung may iba pang katulad ko. Nang kalugin ko ang kampana, nakita ko ang mga kakaibang imahemga, alaala ba iyon ng nakaraang buhay ko. Ikinuwento ni Minji, ang kampana ay magpapakita ng koneksyon sa unang buhay mo, para malaman kung bakit mo naalala ang mga nakaraan. Kinuha ni Jaeyoon ang kampana, mas malinaw ang mga imahe sa panaginip, pero ibinaba niya ito, hindi pa handa. Kinabukasan, dumalaw ang tiyuhin ni Seo-ha, si Direktor Lee, habang umakyat si Seo-ha sa hagdan. Kinuha ng tiyuhin ang telepono ni Seo-ha para suriin at nalaman na kamakailan ay nakipag-ugnayan si Seo-ha kay Direk Bang, ang pinuno ng kumpanya ng pautang na may mataas na interes. Si Cho-won, pagkatapos makipagkita muli sa kanyang ate mula sa nakaraang buhay, ay palaging kasama si Jaeyoon sa lahat ng lakad. Nagkwento rin ang dalaga sa kanyang ate na malinaw na gusto siya ni Sekretaryo Ha, pero hindi niya alam kung bakit palagi siyang iniiwasan ito. Nang marinig ni Jaeyoon ang damdamin ng kanyang kapatid, dinala niya si Cho-won para pumili ng damit at baguhin ang estilo upang matulungan si Cho-won na mapasa kanya ang malamig na sekretaryo. Pagdating nila sa kumpanya, nakasalubong nila agad si Sekretaryo Ha. Natulala ang sekretaryo sa bagong estilo ni Cho-won, pero nang gisingin siya ni Seo-ha, bumalik siya sa kanyang karaniwang malamig na anyo. Matapang na nagmungkahi si Cho-won na makipag-usap sandali kay Sekretaryo Ha. Nang mag-usap sila ng pribado, diretsong tinanong ni Cho-won, gusto mo ba ako? Sumagot si Sekretaryo Ha, pero hindi kita pwedeng makipagrelasyon. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa akin. Pagkatapos, tinalikuran niya si Cho-won na labis na nadismaya. Maya-maya, habang naglalakad si Jaeyoon sa hotel, napansin niyang sinusundan siya ng isang babaeng nakita niya noon sa kalsada. Tinanong ni Jaeyoon, nagkita na tayo sa labas noon, di ba? Tinawag ng babae si Jaeyoon na Jugon, at naalala ni Jaeyoon na si Minji rin ay may alaala ng nakaraang buhay. Ang paraan ng pagsasalita ng babae ay kamukha ng namayapang ina ni Seo-ha, kaya tinanong niya, ikaw ba yon? Nagkayakapan ang mag-ina mula sa nakaraang buhay upang ipagdiwang ang muling pagkikita. Habang nasa opisina, nakatanggap si Seo-ha ng mensahe mula kay Direk Bang na nagsasabing may hawak pa itong ebidensya para sa transaksyon. Mabilis na umalis si Seo-ha mula sa opisina. Napansin ni Jaeyoon ang kakaibang pagmamadali ni Seo-ha at naghinala. Pagdating ni Seo-ha sa kumpanya ng pautang ni Direk Bang, wasak na ang lugar at wala ng tao. Paglabas niya, nabangga niya ng malakas si Jaeyoon. Tinanong ni Seo-ha, sinundan mo ba ako? Paano kung mapahamak ka? Natuwa si Jaeyoon sa pag-aalala ni Seo-ha at sinabi, kinausap ko na si Direk Bang at nalaman ko ang tungkol sa aksidente noon. Sinabi ni Seo-ha, kailangan kong malaman kung sino ang utak ng aksidenteng yun dahil siguradong gusto rin ni Ate Jugon malaman kung sino ang pumatay sa kanya. Maya-maya, tumawag si Direk Bang kay Seo-ha, humihingi ng pera kapalit ng mahahalagang ebidensya at sinabing huwag magdala ng kahit sino. Pero humiling si Jaeyoon na sumama at nangako na mananatili sa labas. Malapit na sa lugar ng tagpo, gusto sanang sumama si Jaeyoon pero sinabi ni Seo-ha na maghintay na lang siya doon. Habang tinitingnan si Seo-ha na naglalakad palayo, naalala ni Jaeyoon ang isang lalaking naglalakad na may hawak na espada at dugo sa kanyang unang buhay. Kaya nagpasya siyang sundan si Seo-ha. Pagpasok ni Seo-ha sa isang abandonadong bahay para makipagkita kay Direk Bang, may nahulog mula sa mataas na lugar si Direk Bang pala. Napansin ni Seo-ha ang isang anino sa itaas, kaya umakyat siya para tingnan. Nakipaglaban siya sa 3 goons at nasaktan siya ng tamaan ng kahoy sa ulo, pero tumakas ang mga ito. Maya-maya, dumating si Jaeyoon at lumabas si Seo-ha para yakapin siya. Ang detalye ng nangyari ay nakarating kay Chairman Moon na nag-imbita kay Jaeyoon para mag-usap at nagbigay sa kanya ng pera. At hiniling sa dalaga na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito.
Sinabi ni Ji-yoon, kung ikaw ay isang ama, dapat hinintay mo ang paraan para protektahan ang iyong anak, hindi ba't alam mo na kung sino ang maisala sa aksidente noon? Narinig ito ng chairman at sinabi, binalaan na kita, umuwi ka na. Pagkaalis ng chairman, akmang aalis na rin si Ji-yoon, pero nagpasya siyang bumalik para tingnan ang bookshelf, kung saan sila ni Seo Ha madalas nagbabasa noon. Pag-uwi ni Ji-yoon, nakita niyang pinapakain ng kanyang pamangkin si Minji. Binigyan niya ang pamangkin ng damit na gustong-gusto ni Egon, at pagkatapos ay hiniling kay Minji na makipag-usap ng pribado. Sinabi ni Ji-yoon kay Minji, nakakakita ako ng mga imahe mula sa unang buhay, pero magkakapatong at hindi malinaw. Ano ang layunin mo sa pagpunta rito? Kami ba ay magkasintahan mula 1,000 taon na ang nakalipas? Sumagot si Minji, hindi, at hiniling kay Ji-yoon na hawakan muli ang mahiwagang kampana. Nang hawakan ni Ji-yoon ang kampana, nakita niya sila ni Seo Ha na nagkikita sa isang tulay na puno ng fireworks, kaya't nasiyahan siya at binitawan ang kampana. Nang hilingin ni Minji na hawakan ito muli, sinabi ni Ji-yoon, sapat na ang nakita ko. Ang tapat na tauhan ni Direk Bang, na nakaligtas, ay naglagay ng isang bag sa harap ng bahay ni Seo Ha. Pagbukas ni Seo Ha ng pinto, nakita niya ang bag at isang tala na nagsasabing, hindi nagpakamatay ang amo ko. Ang ebidensya ay nasa bag na ito. Binuksan ni Seo Ha ang bag at nakita ang isang promissory note sa pangalan ni Ban Ha-soo. Hinanap niya ang resume ni Ban at napagtanto na ito ang tunay na ama ni Ji-yoon. Naalala ni Seo Ha ang sinabi ni Ji-yoon na ang mga kaaway sa nakaraang buhay ay maaaring mga kamag-anak sa kasalukuyang buhay, kaya nalaman niya na ang ama ni Ji-yoon ang nagmaneho ng truck sa aksidente noon. Pagkatapos, tumawag si Ji-yoon kay Seo Ha at sinabi, 1,000 taon na ang nakalipas, kami ay magkasintahan. Nagkita tayo sa isang tulay na puno ng fireworks, pero hinatulan ng pagtataksil at binitay. Kaya nga nagkita tayo sa buhay na ito para ipagpatuloy ang ating pag-ibig. Narinig ito ni Seo Ha at napangiti lang ng bahagya. Kinaumagahan, pumasok si Seo Ha sa hotel na mukhang malungkot na nagpaalala kay Ji-yoon. Tumawag ang receptionist kay Ji-yoon na nagsabing naghintay ang kanyang ama sa lobby. Bumaba agad si Ji-yoon at hiniling ng kanyang ama na magrenta ng bagong bahay para sa kanya dahil masyadong masikip ang kasalukuyang tirahan. Sinabi ni Ji-yoon, lumabas ka na bago kita paalisin. Narinig ito ng ama at akmang sasampalin si Ji-yoon, pero napigilan ito ng dalaga at hinila ang kanyang ama palabas. Nakita ito ni Seo Ha na lumapit, hinaplos ang buhok ni Ji-yoon at sinabi, napagod ka na. Pagkatapos, inimbita ni Seo Ha si Ji-yoon sa kanyang bahay para maghapunan. Samantala, lumabas sina Chowon at sekretaryo Ha para magtrabaho. Habang magkasama, sinabi ni Chowon, nagdesisyon na kung gusto ko pa rin si sekretaryo Ha kahit hindi tayo mag-date. Nang makita ang dalawang puno na magkayakap, sinabi ni Chowon, sabi nila, kung magpangako ng pag-ibig sa ilalim ng mga punong ito, magpapatuloy ang pag-ibig sa susunod na buhay. Lumapit si Chowon at hinip ang puno. At ibinigay kay sekretaryo Ha ang singsing na gawa sa bulaklak na kanyang ginawa, na ginawang isang ritual ng pagpapahayag ng unilateral na pag-ibig. Sa gabi, ipinakita ng direktor ang kanyang husay sa pagluluto para painumin si Ji-yoon. Sinabi rin ni Ji-yoon, ang lalaking nakita mo kaninang umaga ay ang aking ama at ikinuwento ang mga hirap na dinanas niya noong bata pa dahil sa amang sugarol. Sabi niya, nang makilala ko si Egon, doon ko lang nalaman kung ano ang tunay na pamilya. Sumagot si Seo Ha, itabi natin ang pamilya. Nagdesisyon akong isipin na lang natin ang ating dalawa. Matapos maubos ang pagkain niluto ni Seo Ha, humingi ng pahintulot si Ji-yoon na umakyat muna. Sa kwarto ni Seo Ha, binigyan niya ito ng isang lihim na regalo, ngunit nakita niya ang kanyang resume at ang promissory note ng kanyang ama sa buhay na ito. Bumaba si Ji-yoon, niyakap ng mahigpit si Seo Ha, at pagkatapos ay tinawagan ang kapatid ng kanyang ama para malaman kung nasaan ito. Mabilis siyang nagmaneho para makipagkita sa ama. Pagpasok sa bahay, inutusan niya ang kapatid ng ama na lumabas at hiniling sa ama na umupo, tinanong, nakapatay ka na ba ng tao? Alam mo ba ang aksidente sa kotse noong 1978? Nanginginig ang ama at ikinuwento na noong nakaraan, may malaking utang siya kay Direk Bang na nagbigay sa kanya ng misyon na magmaneho ng truck at bumangga sa isang kotse para maalis ang utang. Balak niya lang bumangga ng mahina, ngunit biglang nawala ng preno ang sasakyan kaya malakas ang impact. Sinabi ni Ji-yoon, 2 tao ang namatay dahil sa'yo. Hindi ka tao. Ito ang huling pagkikita natin sa buhay na ito at umalis. Sa bahay ni Seo Ha, sinunog niya ang lahat ng dokumento at ebidensyang ibinigay ng tauhan ni Direk Bang. Biglang may nahulog na cassette tape. Hinanap ni Seo Ha ang isang lumang cassette player, ipinasok ang tape, at narinig ang usapan ni Direk Bang at isang misteryosong lalaki na humiling na maghanap ng isang utang na lubog sa utang para magmaneho ng truck at magdulot ng maliit na banggaan. Pamilyar ang boses sa pandinig ni Seo Ha, at napagtanto niyang ito ang boses ng kanyang tiyuhin, si Direk Lee, na lubos na nagmamahal sa kanya mula pa noong bata siya. Nabigla si Seo Ha. Dumating si Ji-yoon sa bahay ni Seo Ha at nakita niyang sinunog na nito ang mga promissory note ng kanyang ama. Umakyat si Ji-yoon para aliwin si Seo Ha, ngunit sinisi nito ang sarili, ako ang dapat namatay. Dahil sa akin, 2 tao ang nawala.
hindi ako karapat-dapat sa kaligayahan. Nakita ni Jae-yoon ang pagdurusa ni Seo-ha, kaya nagpasya siyang gawin ang matagal na niyang gustong gawin. Lumapit siya sa piano at tumugtog ng isang kanta na tinugtog ni Ate Julien para kay Seo-ha noong bata pa. Isang kanta na silang dalawa lang ang nakakaalam dahil si Julien ang gumawa nito. Tinanong ni Seo-ha, paano mo nalaman ang kantang ito? Sinabi ni Jae-yoon ang mga salitang sinabi ni Julien noon pagkatapos tugtugin ang kanta at sinabi, ako si Ate Julien. Sumagot si Seo-ha, alam ko na gusto mo akong aliwin pero umuwi ka na. Gusto ko munang mapag-isa. Habang naglalakad si Selena, tinanong ni Jae-yoon, naalala mo pa ba ang librong Buwan at Gubat ng Mangkukulam na gustong-gusto ni Ju-won noong siya 12? Ang susi para buksan ang kahon ng kayamanan na ibinigay ni Ju-won kay Seo-ha ay nasa loob ng librong iyon. Kapag nahanap mo ang susi at nabuksan ang kahon, saka mo basahin ang mensaheng ito. Pagkatapos, umuwi si Jae-yoon. Hinawakan ni Seo-ha ang kahon ng kayamanan mula kay Ju-won at balak sanang buksan ang papel para basahin ang mensahe. Ngunit naalala niya ang bilin ni Jae-yoon na sundin ang tamang pagkakasunod-sunod, kaya tumigil siya. Pumunta si Jae-yoon kay Ju-won para magkwentuhan at sinabi ko kay Seo-ha na ako si Ju-won dahil may mga bagay akong gustong sabihin sa kanya bilang si Ju-won. Tanong ni Ju-won, paano kung hindi siya maniwala at iwan ka? Sumagot si Jae-yoon, kung ganun, sana malampasan niya ito ng matatag dahil handa na ako. Pag-uwi ni Jae-yoon, nakita niya ang mahiwagang kampana ni Minji na nakasabit sa pinto ng kanyang kwarto. Lumapit siya para hawakan ito ngunit nagdalawang isip. Dinala niya ang kampana kay Minji at tinanong ng binata, ayaw mo bang maibalik ang mga alaala mo sa unang buhay? Sumagot si Jae-yoon, dati, pero ngayon hindi na kailangan. Walang saysay kahit maalaala ko. Si Seo-ha, hawak ang kahon ng kayamanan, pumunta sa bahay ng kanyang ama. Lumapit siya sa bookshelf at hinintay ang librong gustong-gusto ni Ju-won. Nang makita ang libro, nahulog ang isang susi. Nang akmang bubuksan ni Seo-ha ang kahon, pumasok ang kanyang tiyuhin, si Directly, at nagtanong tungkol sa kalagayan niya, ngunit malamig ang sagot ni Seo-ha. Dumating din ang ama ni Seo-ha, kaya tinanong niya, wala ba kayong gustong sabihin sa akin? Dahil walang umamin, lumabas si Seo-ha, na nagpapanik kay Directly. Samantala, pumunta si Jae-yoon sa amusement park kung saan sila ni Seo-ha at Ju-won nagpunta noong kaarawan ng bata. Buong gabi siyang naglibot doon ngunit hindi niya nakita si Seo-ha. Pagsara ng parke, kinabukasan ng hapon na alala ni Seo-ha na hindi pa niya nabubuksan ang kahon ni Ju-won. Mabilis siyang pumunta sa bahay ng ama, binuksan ang kahon gamit ang susi, at binasa ang diary ni Ju-won na nagkukwento ng kanyang mga reinkarnasyon sa iba't ibang buhay. Binasa rin niya ang papel mula kay Jae-yoon na nagsasabing ang pangunahing tauhan ng libro ay si Moon Ju-won na ngayon ay si Ban Jae-yoon. Agad na hinanap ni Seo-ha si Jae-yoon na naglalakad sa amusement park. Tumawag si Seo-ha, ngunit hindi sinagot ni Jae-yoon dahil gusto niyang makita kung hahanapin siya nito. Sa amusement park, naghanap si Seo-ha at nagkita sila. Nagkatitigan sila tulad noong sila ay mga bata pa. Tinanong ni Seo-ha, kung hindi ko binasa ang mensahe, hanggang kailan ka maghihintay? Sumagot si Jae-yoon, maghihintay ako hanggang lumitaw ka. Hinawakan niya ang pisngi ni Seo-ha at sinabi, sobrang namimiss kita. Noon, tuwing mamamatay ako, ipinapangako ko na sa susunod na buhay, wala akong maaalala. Pero nang makilala kita, ayoko na ng ganoon. Niyakap ni Seo-ha si Jae-yoon na si Ju-won at umiyak ng malakas, sinasabi, patawad, ate. Sumagot si Jae-yoon, kahit ako si Moon Ju-won o Ban Jae-yoon. Pareho lang ang nais na maging masaya si Seo-ha. Pagkatapos, magkahawak kamay silang naglakad sa romantikong kalye. Sinabi ni Jae-yoon, nang sabihin ko ang lahat, natakot akong iwan mo ako. Ngumiti si Seo-ha at hinagkan si Jae-yoon sa labi. Samantala, nakipagkita si Minji sa babaeng ina ni Seo-ha sa nakaraang buhay at sinabi, kung magpapatuloy ito, mapapahamak si Seo-ha. Sumagot ang babae, kailangang sabihin natin sa kanila. Iminungkahi ni Minji na kumilos bago mahuli ang lahat. Kinabukasan, nakipagkita ang babae kay Jae-yoon at sinabi, sana mag-isa kang makagawa ng matalinong desisyon. Alam ko na maswerte ang mabuhay kasama ang pag-ibig mula sa nakaraang buhay, pero sa bagong buhay, dapat maghanap ng bagong pag-ibig. Nang magtanong si Jae-yoon kung ano ang ibig sabihin, sumagot ang ina ni Seo-ha, mauunawaan mo rin. Pagkatapos, umalis ang babae. Maya-maya, nagpadala si Minji ng mga larawan kay Jae-yoon at tinanong, ito ba ang tulay na puno ng fireworks na nakita mo sa panaginip? Sinuri ito ni Jae-yoon online at napagtanto na ito nga ang tulay. Pumunta si Seo-ha sa bahay ng kanyang amang chairman at nakasalubong si Directly. Tinanong ni Seo-ha, hindi ko maintindihan kung bakit mo ako gustong patayin. Sumagot ang tiyuhin, hindi ko intensyong patayin ka, aksidente lang iyon, at hindi ko alam na nasa kotse ka. Nang tanungin ni Seo-ha, kaya ba gusto mong patayin ang tatay ko?
Sumagot ang tiyuhin, nagalit ako dahil malapit ang tatay mo kay Direk Jayang habang nasa ospital ang nanay mo, pero wala akong planong pumatay. Aksidente lang. Iminungkahi ni Seo-ha, sumuko ka na, kung hindi, kikilos ako. Sumuko si Direk Lee at inamin na siya ang nasa likod ng aksidenteng sasakyan ng batang tagapagmana ng Mi Group na ikinamatay ng 12 anyos na babae at ng driver. Inamin din niyang pinatay niya si Direk Bang para takpan ang kaso. Nagdulot ito ng kontrobersya at nasira ang reputasyon ng Mi Group. Nag-alala si Jae-yoon kay Seo-ha pagkatapos ng balita, kaya tinawagan niya ito, ngunit nasa likuran na pala siya ni Jae-yoon. Nang sabihin ni Jae-yoon na gagawin niyang masaya si Seo-ha, tinanong nito, anong plano mo? Sumagot si Jae-yoon, tara sa isang magandang lugar, baka dito rin tayo nagkita 1,000 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, dinala ni Jae-yoon si Seo-ha sa tulay na puno ng fireworks. Nang makumpirma na ito nga ang tulay, sinimulan nilang galugarin ang lugar. Biglang binigyan ni Seo-ha si Jae-yoon ng kwintas at sinabi, mag-date tayo. Sumagot si Jae-yoon, ayos lang. Nang magulat si Seo-ha, ipinaliwanag ni Jae-yoon, dahil 2 beses mo akong tinanggihan, kailangan ko ring tanggihan ka ng 2 beses. Nang ulitin ni Seo-ha, mag-date tayo, tumanggi ulit si Jae-yoon. Muli niyang sinabi, Ban Jae-yoon, mag-date tayo, at saka tumango si Jae-yoon, sige, mag-date na, ano pa ang hinintay? Binigyan siya ni Seo-ha ng hikaw at hiniling, manatili ka sa tabi ko ng matagal. Naglakad sila sa tulay, at nang lumapit si Seo-ha kay Jae-yoon, biglang luminaw ang alaala ni Jae-yoon sa unang buhay. Nakita niyang naglakad siya sa tulay, sinaksak si Seo-ha sa dibdib, at pagkatapos ay tinamaan siya ng pana mula sa likuran. Nakita rin ni Jae-yoon si Minji na nakatayo sa kabilang dulo ng tulay, at ang mga alaala ay nagdulot ng pagkahilo sa kanya. Nang tanungin ni Seo-ha kung ano ang nangyari, sumagot si Jae-yoon, bigla lang akong nahirapang huminga. Pagkatapos, nagpahinga sila sa kwarto. Habang natural ang kilos ni Jae-yoon, si Seo-ha naman ay nahihiya, kaya nagbiro si Jae-yoon, sabay kaya tayong maligo. Namula ang mukha ni Seo-ha. Tinanong ni Jae-yoon, bakit 2 kwarto? Sumagot si Seo-ha, dahil 2 tayo, kailangan ng 2 kwarto. Umiti si Jae-yoon, hindi ba't madalas kang natutulog kasama si Ju-won noon? Balikan natin ang mga alaala. Lumapit si Seo-ha at bumulong, maligo ka na. Gabi iyon, hindi makatulog si Jae-yoon dahil sa mga imahe ng unang buhay. Pumunta siya sa kwarto ni Seo-ha, nagtataka kung siya ba ang lalaking minahal niya 1,000 taon na ang nakalipas. Nagising si Seo-ha at tinanong, gusto mong matulog kasama ako? Hinila niya si Jae-yoon sa kama, hinagkan at nagyakapan silang natulog. Kinabukasan, nagkaroon sina Seo-ha at Jae-yoon ng matamis at romantikong araw, masayang magkasama sa lugar na iyon. Sa gabi, habang nagmamaneho si Jae-yoon pabalik kasama si Seo-ha, tumawag ang pamangkin ni Egon, pero boses ni Minji ang narinig niya, na nagsabing nasa ospital si Egon. Mabilis na nagmaneho si Jae-yoon sa ospital at nakita si Egon na walang malay. Tinanong ni Jae-yoon kay Minji, kailan pa siya nagkasakit? Sumagot si Minji, matagal na, pero sinabi niyang itago ko sa'yo. Habang kausap ni Jae-yoon ang doktor, binati ni Seo-ha si Minji, pero tiningnan siya nito ng masama. Habang kasama si Egon, naalala ni Jae-yoon ang mga alaala ng nakaraang buhay nilang maglola. Tinawakan niya ang mukha ni Egon at sinabi, Egon, nasaan na ang mga pisngi mo noon? Sumagot si Egon, nandito lang, nawala lang sa panahon. Humingi ng paumanhin si Jae-yoon sa pagpapabaya kay Egon dahil sa ibang bagay. Sinabi ni Egon, hindi malinaw ang sabi ng doktor, kaya wala akong masabi. Isang iniksyon lang, okay na ako. Marami ka ng buhay, siguro marami kang nakitang nagkasakit at namatay. Normal lang ang magkasakit sa edad ko. Baka makabalik ako tulad mo. Sinabi ni Jae-yoon, huwag kang magsalita ng ganyan. Magpagaling ka, hindi ka aalis. Aalagaan kita. Napansin ni Seo-ha ang pag-aalala ni Jae-yoon kay Egon kaya umuwi muna. Pagdating sa bahay, nakita niya ang isang misteryosong kahon sa pinto at dinala ito sa loob. Si Cho-won naman ay dumalo sa isang salusalo ng mayayamang kaibigan para kumuha ng imbitasyon sa kasal ng isang kaibigang dalaga. Nandoon si Ji-isuk na paulit-ulit na nanglalandi kay Cho-won pero iniiwasan niya ito. Dumating si Sekretaryo Ha at sinimulan siyang pagtawanan ni Ji-isuk, tinawag siyang maliit na sekretaryo. Ipinaalam ni Sekretaryo Ha na kukunin niya ang imbitasyon sa kasal para kay Direk Moon Seo-ha. Pagkatapos kunin ang imbitasyon, umalis siya. Sinabi ni Ji-isuk sa mga kaibigan na si Sekretaryo Ha ay mahilig sa pera at sumisipsip kina Seo-ha at Cho-won. Nadinig ito ni Cho-won at galit na sumagot, wala kang ibang maipagmalaki kundi ang yaman ng magulang mo, kaya huwag kang magmalaki at maliitin ang iba. Pagkatapos, tumayo si Cho-won at umalis. Hinabol niya si Sekretaryo Ha pero nawala na ito. Naintindihan ni Cho-won kung gaano kabilisina si Sekretaryo Ha sa pagiging kasama nila ni Seo-ha. Kinaumagahan, dinala ni Seo-ha ang kahon mula kagabi sa opisina.
Sa kwarto ni Direk Jayang, natuklasan niyang puno ang kahon ng mga dokumentong nagpapatunay na ginamit ni Direk Jayang ang pondo ng hotel para sa personal na layunin. May notebook din doon mula sa ina ni Seo-ha, na nagdedetalye ng mga ebidensyang ninakaw ni Direk Jayang mula sa hotel na nagdulot ng pagkabangkarot nito. Sinabi ni Seo-ha kay Direk Jayang, alam ng ina ko ang lahat ng ginawa mo, pero dahil namatay siya, nakuha mo ang posisyon na ito. Sumagot si Direk Jayang, umangat ako hakbang-hakbang sa hotel na ito, hindi mo ako madaling mapapabagsak. Sabi ni Seo-ha, ipaubayan natin sa batas. Magkita tayo sa korte. Paglabas ni Seo-ha, tinanong ni Sekretaryo Ha, saan mo nakuha ang mga dokumentong 25 taon na ang nakalipas? Sumagot si Seo-ha, akala ko ikaw ang lihim na nagbigay sa akin. Itinanggi ni Sekretaryo Ha, paano ko mahahanap ang mga ganong katandang papel? Dumating si Chairman Moon kasama ang board members sa kwarto ni Direk Jayang. Ipinaalam ni Seo-ha sa ama ang lahat. Sinabi ni Chairman Moon kay Direk Jayang, tinanggal ka na bilang si. Nasa baba ang pulis, naghihintay. Umangat ka hakbang-hakbang sa hotel na ito, kaya bumaba ka rin ng ganoon. Lumuhod si Direk Jayang at nagmakaawa ng walang saysay, pagkatapos ay bumaba hakbang-hakbang. Ang nagpadala ng mga lihim na dokumento kay Seo-ha ay ang kanyang ina mula sa nakaraang buhay. Habang naglalakad si Seo-ha, sinusundan siya ng kanyang ina mula sa nakaraang buhay. Nang makitang atrav siya ng kalsada, hindi napigilan ng babae ang sarili, yumakap kay Seo-ha, at sinabi, mabuhay ka ng maayos, Seo-ha, bago ibinigay ang isang stuffed turtle at mabilis na umalis. Tinitigan ni Seo-ha ang babae nang may pagtataka. Pag-uwi ni Jae-yoon, ipinaalam niya kay Minji na magsasara ang kainan, kaya maghanap na siya ng ibang matitirhan. Sabi ni Minji, hindi rin naman ako magtatagal dito. Nang tanungin niya ang tungkol kay Egon, sinabi ni Jae-yoon, natuklasan ng doktor ang bukol sa dibdib ni Egon, kaya susuriin at operahan. Sabi ni Minji, kahit operahan, hindi rin makakaligtas. Galit na galit si Jae-yoon sa malamig na tono ni Minji. Sinabi ni Minji, marami akong naranasang kahihinatnan sa pagkikita ng mga koneksyon mula sa nakaraang buhay. Kung hinintay mo at muling ikinonekta ang mga relasyon mula noon, magdurusa sila. Natakot si Jae-yoon, kaya ba nagkasakit si Egon dahil hinintay ko siya? Sumagot si Minji, kung masamang koneksyon, maaaring magkita ulit, pero kung mabuting koneksyon sa pag-ibig, kailangan mong bitawan iyon. Galit na sinabi ni Jae-yoon, akala mo ba hindi ko pa naranasang makasama ang mga koneksyon ko sa pag-ibig? Tanong ni Minji, nakasama mo na ba sila bilang pamilya tulad nito? Hindi lang si Egon ang magdurusa, kundi lahat ng mga koneksyon na hinintay at muling ikinonekta mo, magkakaroon din ng ganoong kahihinatnan. Nabigla si Jae-yoon. Ipinagpatuloy ni Minji. Ngayon ay may pagkakataon ka pa ring itama ang mali. Kung ititigil mo ang paulit-ulit na pag-alala sa mga alaala ng nakaraang buhay, ang mga koneksyon mo sa pag-ibig ay hindi madadamay at ang sagot ay nasa unang buhay mo. Kailangan mong maalaala ang lahat. Pagkatapos, pumasok si Jae-yoon sa kwarto at dahan-dahang hinawakan ang mahiwagang kampana. Sa sandaling iyon, dumating si Seo-ha at tinanong kay Minji na saan si Jae-yoon. Pumasok si Seo-ha sa kwarto at nakita si Jae-yoon. Sa unang buhay, nakita ni Jae-yoon na siya ay isang dalagang naghahanda ng tela na si Soo, at si Minji ay isang superstitious na opisyal. Sila ni Sekretaryo Ha ay humiling kay Jae-yoon na gawing maganda ang mga tela para itali sa mahiwagang kampana para sa darating na ritual. Si Cho-won, ang kapatid ni Jae-yoon, at si Sekretaryo Ha ay magkasintahan noon, ngunit biglang nagkasakit si Cho-won ng malubha at walang lunas, ayon sa manggagamot. Pero tumakbo ang manggagamot kay Jae-yoon at sinabing maihalamang gamot mula sa kabilang bundok na makakapagpagaling kay Cho-won, ngunit kailangang kunin ang mahiwagang kampana sa templo para maipagpalit. Dinala ni Jae-yoon ang mga hinandang tela kay Minji, kung saan naroon din si Seo-ha, isang tapat na mandirigma ni Minji. Umuwi si Jae-yoon at itinali ni Minji ang tela sa kampana bilang sagradong bagay. Nang umalis si Minji, pumasok si Jae-yoon sa templo, ninakaw ang kampana at tumakas kasama si Cho-won. Hinabol sila ng mga tauhan ni Minji at ni Seo-ha na humiling na ibalik ang kampana. Nalaman ni Cho-won na ninakaw ni Jae-yoon ang kampana para sa kanya. Lumuhod si Jae-yoon kay Minji at nagmakaawa, pahiram mo sa akin ang kampana para maipagpalit sa gamot para sa ate ko. May humugot ng espada para patayin si Cho-won. Nakita ni Jae-yoon si Seo-ha na may dalang madugong espada at tumalikod. Yumakap si Jae-yoon kay Cho-won, umiyak ng malakas at sinabi, papapatayin kita. Biglang nagising si Jae-yoon, nakita si Seo-ha sa harap niya, at umiyak ng todo. Sinubukang pakikalmahan siya ni Seo-ha, pero nagpanik si Jae-yoon at sinabi, papapatayin kita. Sinubukan niyang sakalin si Seo-ha, pero nang sabihin nitong ako ito, kumalma si Jae-yoon. Sinabi niya, nakita ko ang unang buhay ko. May pumatay sa ate ko. Tinitigan niya si Seo-ha at sinabi, ikaw, Seo-ha, ang pumatay sa ate ko. Tinulungan siya ni Seo-ha na kumalma. Nang maging maayos na, sinabi ni Jae-yoon, patawad, Seo-ha. Pakikalmahan mo ako mag-isa. Pag alis ni Seo-ha, tumawag si Minji. Nagkita sila at tinanong ni Seo-ha, naalala mo rin ang nakaraang buhay mo, di ba? Sumagot si Minji, sa unang buhay na nakita ni Jae-yoon, nandun ako at ikaw.
May alaala ka bang masakit lang isipin? Tumango si Seo-ha. Sabi ni Minji, si Jae-yoon ay may 19 na ganyang alaala, pero walang makakasama niya rito. Sabi ni Seo-ha, gusto ko siyang tulungan, pero ako ang maghahanap ng paraan. Tumayo si Minji at sinabi, pakinormalize mo siya. Ikaw lang ang makakakumbinsi sa kanya. Si Jae-yoon, nag-iisa sa bahay ay naalala ang mga matatamis na sandali kasama si Seo-ha at ang nakakaawang anyo ni Egon sa kama ng ospital. Naisip ni Jae-yoon ang sinabi ni Minji na ang mga hinintay niyang koneksyon mula sa nakaraang buhay ay magdurusa, kaya't lubos siyang nalilito at hindi alam kung paano mapapanatiling ligtas ang mga mahal niya. Pagdating ni Seo-ha sa opisina, sinalubong siya ng mga reporter na nagtanong tungkol sa tiyuhin niyang sumuko. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang amang si Chairman Moon at sinabi, pumunta ako kay ina ni Ju-won, lumuhod at humingi ng tawad, pero sinabi niyang pumunta ka rin doon at lumuhod pagkatapos ng aksidente. Sinabi niyang ikaw ang nagsabi ng lahat at matagal na niyang alam kung sino ang utak ng aksidente. Sumagot si Chairman Moon, ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Noon, hiniling ko kay Directly na itago ito para walang ibang masaktan. Sabi ni Seo-ha, alam ko na ginawa mo ito para sa akin, pero pareho na tayong nasaktan ngayon. Lihim na bumisita si Minji kay Egon, dala ang isang bag dumating si Jae-yoon at sinabi kay Minji, nakita kita sa unang buhay ko. Sumagot si Minji, hindi mo pa naaalala ang lahat. Kung gusto mong iligtas si Egon, kailangan mong maalaala ang buong unang buhay. Malalaman mo kung sino ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang naaalala ng mga nakaraang buhay. Bihirang makita ang mga koneksyon mula noon sa parehong anyo. 1,000 taon kang naghintay para sa pagkakataong ito. Ibinigay ni Minji ang bag na naglalaman ng mahiwagang kampana kay Jae-yoon at sinabi, kapag naalala mo ang lahat ng alaala ng unang buhay, hanapin mo ako. Kinabukasan, dinalhan ni Jae-yoon ng pagkain si Egon sa ospital at malungkot na tiningnan ang pamangkin. Pagkatapos ibigay ang sinigang, nangako ang tiyuhin mula sa nakaraang buhay, ililigtas kita, ito ang pangako ko ng 1,000 taon, at sinubuan si Egon ng sinigang ng buong pagmamahal. Maya-maya, hinintay ni Jae-yoon si Cho-won sa labas ng gallery. Nang makita ang kapatid, naalala niya ang katauhan ni Cho-won sa unang buhay, kaya niyakap niya ito ng mahigpit, na ikinabigla ni Cho-won. Sa loob ng gallery, nagkwento si Cho-won, bitawan ko na si Sekretaryo Ha dahil wala kaming sapat na koneksyon. Habang nagtatrabaho sina Sekretaryo Ha at Seo-ha sa hotel, tumawag si Jae-yoon. Nakinig si Seo-ha sa usapan. Sinabi ni Jae-yoon kay Sekretaryo Ha, kung isusuko ni Cho-won ang huling pagkakataon na makasama ka, ikaw ang hindi makakalimot sa kanya habang buhay. Nang banggitin si Seo-ha, binuksan ni Sekretaryo Ha ang speaker. Hiniling ni Jae-yoon, alagaan mo si Seo-ha kapag wala ako. Miss na miss ko siya, pero kailangan kong magpigil at huwag siya makita pansamantala. Nakita ni Sekretaryo Ha ang saya ni Seo-ha, kaya pinutol niya ang tawag at sinabi, kung may namimiss, tumawag ka na. Pinayuhan ni Seo-ha si Sekretaryo Ha na ligawan si Cho-won. Pagkatapos magpaalam, bumulong si Jae-yoon na sobrang miss niya si Seo-ha, pero naalala niyang sinakal niya ito, kaya nagising siya sa katotohanan. Pumunta si Seo-ha sa ospital kung saan nagpapagaling si Egon at nakita na si Jae-yoon ay umiiwas sa kanya, kaya sinundan siya ni Seo-ha at humiling ng pag-uusap. Nang tumango si Jae-yoon, niyakap siya ni Seo-ha at banayad na sinabi, nagtataka ako kung anong mali ang nagawa ko sa nakaraang buhay at hinintay ko ang paraan para malampasan mo ang sakit, pero wala pa akong naisip. Sumagot si Jae-yoon, 1,000 taon na iyon, hindi ako naaapektuhan ng mga bagay na ganoon katagal. Nang tanungin ni Seo-ha kung bakit siya iniiwasan, sabi ni Jae-yoon, dahil sinakal kita, kaya nakokonsensya ako. Hinaplos ni Seo-ha ang buhok ni Jae-yoon at sinabi, nag-aalala lang ako sa iyo. Ipinaalam ni Jae-yoon, may nagsabi sa akin na babalik ako sa normal kung ititigil ko ang pag-alala sa mga nakaraang buhay. Hinawakan ni Seo-ha ang kamay niya at nangako, kahit sino ka pa, laging nandito ako. Nagpasya si Jae-yoon na pumunta sa bahay ni Seo-ha. Hinikayat siya ni Seo-ha na hawakan ang mahiwagang kampana. Nang tanungin ni Jae-yoon, paano kung saktan kita ulit, sumagot si Seo-ha, nabigla lang ako noon kaya mo ako nasaktan. Kinuha ni Jae-yoon ang kampana at nakitang maihawak siyang punyal, tumakbo patungo kay Minji, pero pinigilan siya ni Seo-ha at nasaksak siya sa dibdib. Sinabi ng isang prinsipe kay Jae-yoon, kung papatayin mo siya, magiging masaya kaya ang ate mo. Huwag kang maghiganti, alagaan mo ang sarili mo. Nagising si Jae-yoon, ngunit pakiramdam niya may nakalimutan siya, kaya hinawakan ulit ang kampana. Nakita niyang si Cho-won ang pinatay, at si Minji ang humugot ng espada para patayin siya. Pinigilan ni Seo-ha si Minji na saktan si Jae-yoon. Kinuha ni Seo-ha ang madugong espada mula kay Minji. Napagtanto ni Jae-yoon na si Minji ang pumatay kay Cho-won, hindi si Seo-ha, at noon ay nagkagustuhan na sila ni Seo-ha.
Naalala ni Jae-yoon ang sandali sa tulay, nang pigilan siya ni Seo-ha na patayin si Minji. Hindi siya nakinig, pero nang iangat ang punyal, tinamaan siya ng pana mula sa likuran at bumagsak sa bisig ni Seo-ha. Gumapang si Jae-yoon, kinuha ang kampana, at sinabi kay Minji, hindi ko makakalimutan ang galit ko ngayon. Kahit ilang libong taon, magbabagong buhay ako at maghihiganti sa'yo. Pagkatapos, bumagsak si Jae-yoon. Kinuha ni Minji ang kampana mula sa kamay niya at umalis. Nagising si Jae-yoon, sinisi ang sarili sa pagkakakulong sa sumpang puno ng galit. Hinaplos ni Seo-ha ang buhok niya. Niyakap at hinagka ni Jae-yoon si Seo-ha, sinabing, salamat. Sa buhay na iyon at ngayon, lagi kang nag-aalala sa akin. Hinawakan niya ang dibdib ni Seo-ha at sinabi, patawad, siguradong masakit iyon. Si Sekretaryo Ha, pagkatapos ng babala ni Jae-yoon tungkol kay Choo-won, naging malalim ang pag-iisip at naalala si Choo-won. Pumunta siya sa hardin ni Choo-won para tingnan siya. Kinabukasan, nakaupo si Choo-won sa tabi ng pool ng hotel, sinusubukang magsulat ng mensahe na titigilan na niya si Sekretaryo Ha, pero paulit-ulit niyang binubura at sinusulat ulit. Sa wakas, naipadala niya ang mensahe, pero lumapit si Sekretaryo Ha, nagbigay ng payong, at sinabi, magkakaroon ng ulan mamayang gabi. Nagpanik si Choo-won at hiniling, wag mong tingnan ang mensahe, nagkamali ako ng send. Kusang ibinigay ni Sekretaryo Ha ang telepono kay Choo-won at sinabi, burahin mo na. Kinuha ni Choo-won ang telepono at binura ang mensahe. Habang hawak ang payong, naalala niya ang unang pagkikita nila bilang estudyante, binigyan siya ng payong ng isang lalaki. Ibinigay ni Choo-won ang isang palumpon kay Sekretaryo Ha at sinabi, salamat sa pagkagusto sa akin, pero ayoko nang maging sakim. Gusto ko lang makitang umiti ka ng marami. Nang umalis si Choo-won, hinawakan ni Sekretaryo Ha ang kamay niya at sinabi, pumunta ako rito para sa'yo. Alam kong nasaktan kita, pero gusto kitang panatilihin. Sanay na akong pinag-uusapan, pero kaya mo bang tiisin kung ikaw ang pag-usapan? Sumagot si Choo-won, bahala sila, sasagutin ko sila ng 10 beses. Wala akong pakialam sa chismis. Niyakap ni Sekretaryo Ha si Choo-won at sinabi, mahal na mahal kita. Sa wakas, napangiti ang malamig na sekretaryo, at masaya si Choo-won sa ngiting iyon. Hinintay ni Jae-yoon si Minji, isang propesor ng arkeolohiya, at sinabi, ikaw ang pumatay sa akin at sa ate ko sa unang buhay. Tanong ni Minji, gusto mo bang maghiganti? Sumagot si Jae-yoon, matagal na iyon. Kahit masama pa si Seo-ha, wala akong pakialam. Sabi ni Minji, pinagsisihan ko iyon kaya nagsimula ang sumpa mo. Gusto kong bumawi at humingi ng tawad. Sinabi ni Jae-yoon, hindi kita mapapatawad noon bilang si Soo, pero ako ngayon si Ban Ji-yoon, isinilang para maging masaya, hindi para maghiganti. Sabi ni Minji, para hindi magdusa ang mga mabubuting koneksyon mo, kailangan mong itigil ang pag-alala sa nakaraang buhay, na nangangahulugang makakalimutan mo sina Choo-won, Egon, at Seo-ha. Ikinuwento ni Minji na ang dating ina ni Seo-ha sa nakaraang buhay ay nakalimot na at namumuhay ng buo sa bagong buhay. Sa labas, nakasalubong ni Jae-yoon ang babae, pero hindi na siya nito kilala. Tinanong nito, bakit ganyan ang titig mo? Magkakilala ba tayo? Nagulat si Jae-yoon nang umalis ang babae. Bumisita si Seo-ha sa kulungan para sa tiyuhin. Nagmalasakit ang tiyuhin, pero sinabi ni Seo-ha, noong namatay si ina, kung nag-usap kayo ng tatay ng mahinahon, iba sana ang nangyari at siguro nalampasan ko na ito. Umiiyak ang tiyuhin at humingi ng tawad. Kinabukasan, papasok si Egon sa operasyon. Dumating sina Ji-yoon at Seo-ha para aliwin siya, kasama ang bagong magkasintahan. Bago pumasok sa operating room, sinabi ni Egon kay Ji-yoon, hindi ko alam ang iniisip mo, pero gawin mo ang gusto mo. Sabi ni Jae-yoon, huwag kang mag-alala sa akin, basta't lumabas kang maluso. Habang naghihintay sa labas ng operating room, naalala ni Jae-yoon ang mga masasayang sandali kasama sina Choo-won, Egon, at ang matatamis na alaala kay Seo-ha. Kaya't hindi napigilan ni Jae-yoon ang luha. Pumunta si Seo-ha sa opisina ni Professor Minji at tinanong kung ano ang bumabagabag kay Jae-yoon. Ikinuwento ni Minji ang lahat kay Seo-ha. Hinintay ni Jae-yoon si Minji para sabihin ang desisyon niya, pero paglabas, pinigilan siya ng magagandang alaala, kaya sumigaw siya, ayokong kalimutan silang lahat. Biglang dumating si Seo-ha, hinawakan ang kamay ni Jae-yoon, at tumakbo silang magkasama, tulad ng mga pagkakataong natakot sila noon. Dinala ni Seo-ha si Jae-yoon sa basketball court, at masayang naglaro sila. Habang nag-uusap, sinabi ni Seo-ha, ikinuwento sa akin ni Minji ang lahat. Sabi niya, makakalimutan mo kaming lahat, ay kaya't nagtanong si Seo-ha, paano kung iwasan mo ako kapag nakalimutan mo ako? Sumagot si Jae-yoon, paano kung iwasan kita? Sumagot si Seo-ha, sa tingin mo kaya kitang iwasan?
Alam mo namang magaling akong pumili ng tao. Isang araw lang, mapasunod na kita. May kumpiyansa akong panatilihin kang kasama ko habang buhay. Hinalikan ni Seo-ha ang pisngi ni Ji-yoon at binigyan siya ng singsing na pangako. Pagkatapos magsuot ng singsing, sinabi ni Seo-ha, umalis ka na. Ako na ang mag-aalala sa lahat mula ngayon. Niyakap ni Ji-yoon si Seo-ha. Hinintay ni Cho-won si Ji-yoon at binigyan siya ng hikaw at kwintas bilang simbolo ng pangakong hindi maghihiwalay. Isinuot nila ang mga regalo, tig-isa, at dinala ni Cho-won si Ji-yoon sa bahay para maghapunan kasama ang ina. Masayang nagkwentuhan ang tatlo. Maya-maya, binisita ni Ji-yoon ang kwarto ni Ji-won, hiniga sa kama mula sa nakaraang buhay. Nang pumasok ang ina, tinanong ni Ji-yoon, bakit mo hinintay ang kwartong ito? Sumagot ang ina, nangako siyang babalik at naniwala ako kahit imposible. May kakaibang lakas si Ji-won. Natakot akong magbago ng kwarto at malungkot siya. Niyakap ni Ji-yoon ang ina mula sa nakaraang buhay at naramdaman ng ina ang init at pamilyar na yakap. Kinabukasan, dinala ni Ji-yoon ang mahiwagang kampana sa mapagmahal na tulay, ang pinagmula ng kanyang sumpa. Hawak ang kampana, nakita niyang pumasok siya sa hardin at nakilala ang sarili bilang si Su mula sa unang buhay. Sinabi ni Ji-yoon, masaya na ako ngayon. Sumagot si Su, kung ganoon, ayos na. Nagkatinginan sila at mumiti. Naalala ni Ji-yoon ang lahat ng magagandang alaala, nagpaalam kina Cho-won, Egon, ina ni Cho-won, at sa wakas kay Seo-ha, bago bumalik sa kasalukuyan at nawala ang lahat ng alaala ng kanyang mga koneksyon sa pag-ibig. Makalipas ang ilang panahon, bumalik si Ji-yoon bilang inhinyero sa kumpanya ng kotse ng Mi Group. Sina Seo-ha at Sekretaryo Ha ay nagpaplano na ibalik si Ji-yoon sa hotel. Si Sekretaryo Ha at Cho-won, ngayon ay masayang magkasintahan, ay nagtulungan sa planong mahanap si Ji-yoon. Sa isang tindahan ng bag, nilapitan ni Cho-won si Ji-yoon. Dahil alam niya ang mga gusto ni Ji-yoon, naging magaan ang usapan nila at nagtawanan. Nagpalitan sila ng business card. Iminungkahi ni Cho-won ang isang malapit na kainan ng kimchi stew at sinabi ni Ji-yoon, paborito ko iyon. Dumating si Sekretaryo Ha para sanduin si Cho-won at binati si Ji-yoon. Maya-maya, napadpad si Ji-yoon sa kainan ni Egon at pagkakagat ng unang subo, nagustuhan niya agad ang lasa. Nang humingi siya ng tissue sa may-ari, isang maginoong lalaki sa likuran ang nagbigay. Nang makita ang mukha ni Seo-ha, napanganga si Ji-yoon. Gumawa si Seo-ha ng isang senyas at nagsabi ng isang bagay na nagpaisip kay Ji-yoon kung sino siya. Lumapit si Egon, agad nakisabay sa usapan ni Ji-yoon at masayang nagkwentuhan sila. Pinuri ni Ji-yoon ang pagkain at nangakong magiging regular na customer. Umalis si Egon, lumingon sa tiyuhin niya ng may galak. Pagkatapos, pumunta si Ji-yoon sa may hotel. Sa pool, lumapit si Seo-ha at nagpang-abot kay Ji-yoon. Tinanong ni Ji-yoon, nagkita na ba tayo sa kainan? Ipinakilala ni Seo-ha, ako ang direktor ng hotel na ito. Sabi ni Ji-yoon, nagtatrabaho ako sa kumpanya ng kotse ng Mi Group, pero inilipat ako rito. Sumagot si Seo-ha, ako ang nagdesisyon noon dahil gusto kitang makita. Tanong ni Ji-yoon, magkakilala na ba tayo noon? Nagpatuloy ang usapan nila, parang noong unang pumunta si Ji-yoon sa hotel para mag-apply at ini-interview siya ni Seo-ha. Tulad noon, diretsong nagtanong si Seo-ha, mag-date tayo. Nagulat si Ji-yoon, paano mo nasasabi yan sa kakakilala lang? Itinuro ni Seo-ha ang parehong singsing na suot nila at sinabi, mula ngayon, 3 beses kitang liligawan. Kung 3 beses akong tanggihan, susuko ako. Sabi ni Ji-yoon, 2 beses pa lang tayo nagkita. Matapang na sinabi ni Seo-ha, mag-date tayo. Ito ang unang panliligaw ko sa buhay na ito. Ngumiti si Ji-yoon ng may interes at nagsimula ang paghihintay nila sa isa't isa. Dito natapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like at subscribe para suportahan kami. Magkita tayo sa iba pang video.